Mateo, ang henyo. Credit to the author. 75 hanggang 84. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ginamit ni Laika ang natitirang lakas niya para magpumiglas, ngunit ang mahinang pagpupumiglas na ito ay walang saysay at walang silbi. Sa kasalukuyan, nauubos na ang kanyang asensya. Hindi na niya kayang magpakamatay. Lalong natakot si Laika at lalong nanghihina. Kung nadumisan siya ng isang taong katulad niya, mas gugustuhin pa niyang mamatay. Pa! Sinampal ni Homer ang mukha ni Laika at dumura habang sinasabing, pusong tanga. Hindi ka pa rin sumusunod kung ganito ka na. Pabugbog talaga ang hinihingi mo. Nagdusa si Laika dahil sa sampal na iyon, at agad na namamaga ang isang bahagi ng kanyang mukha. Hindi siya gumagalaw at nahiga na parang tinatanggap na niya ang kanyang kapalaran. Nang makita ang sitwasyon, ngumiti si Homer ng masama at sinabing, tama. Mas maayos na ngayon. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na ito, hindi mo na maiiwan ang senior apprentice brother na ito. Hahaha. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko si Homer upang isagawa ang malahayop na gawain. Ngunit sa sandaling ito, nanigas ang lahat ng butas sa katawan ni Homer. Isang pakiramdam ng panganib ang nagmumula sa kanyang harapan. Instinctively na tumalon palayo si Homer. Isang palasong yelo ang tumama sa kanyang mukha habang lumilipad ito palayo. Mabuti na lang at mabilis ang kanyang reaksyon. Kung hindi, malamang ay tumagos na sa lalamunan niya ang palasong yelong iyon. Pag-atres sa gilid, pinagpawisan ng malamig si Homer. Sino ang mag-aakala na ang babaeng ito na wala ng lakas para gumanti ay kayang magpakawala ng ganito kalakas na atake? Gayunpaman, agad na nagalit si Homer. Muntik na siyang mapatay ni Laika. Nahirapang bumangon si Laika. Kasalukuyan, ang buong aura niya ay lubhang nagbago. Ang buong katawan niya ay nagbigay ng malamig na pakiramdam. Ang ganitong uri ng yelo ay tila kaya nitong magpalamig ng hangin. Isang patong ng puting hamog na nagyelo ang bumalot sa buhok ni Laika, at ang kanyang mukha ay namutla rin ng hindi normal. Tiningnan ni Homer ang pagbabagong anyo ni Laika at napatawa habang sinasabi, kaya pala, nasa iyo ang 9 absolute meridian. Naglakas loob ka talagang linangin ang enerhiya ng asensya gamit ang iyong 9 absolute meridian. Hindi mo talaga mapag-iba ang buhay at kamatayan. Sa ngayon, pumutok na ang laso ng hamog na nagyelo, titingnan ko kung paano mo ito pipigilan. Maliwanag ang sikat ng araw ngayon, pero pakiramdam ni Laika ay parang inilagay ang buong katawan niya sa isang bahay yelo. Tumagos ang hamog na nagyelo sa buto at bumaon ng malalim. Ito ang sukdulang galaw ng Heaven Illusionary Eye Soul, ang Profound Eyes ay bumalik sa alikabok. Ang galaw na ito ay isang ipinagbabawal na teknik sa Heaven Illusionary Eye Soul. Noong tinuturuan ni Mateo si Laika, sinabihan niya ito na maliban kung wala na siyang ibang alternatibo, hindi niya ito dapat gamitin kailanman. Iyon ay dahil ang galaw na ito ay nagpagana sa 9 absolute meridian, na umaakit sa frost chi sa pagitan ng langit at lupa papunta sa kanyang katawan kapalit ng isang makapangyarihang lakas pansamantala. Ang pangalang bumabalik sa alikabok ay nangangahulugan na pagkatapos itong gamitin, mula sa abo hanggang sa abo, alikabok hanggang sa alikabok. Ito ay isang hakbang upang mamatay kasama ng iyong kaaway. Sa kasalukuyan, ang aura ni Laika ay pumailan lang ng napakalakas, direktang nalagpasan ang threshold ng 4th level Essence Chi Realm, nalampasan ang 5th level Essence Chi Realm, at sa wakas ay huminto sa 6th level Essence Chi Realm. Masyado pa ring maikli ang oras na ginugol ni Laika sa pagkultiba ng Heaven Illusionary Eye Soul. Kahit na mabilis siyang umunlad, hindi pa rin ganoon kalalim ang kanyang pangunawa. Kung ang Spirit Snow Divine King ang siyang gagawa ng Profound Eyes returns to dust, kahit na sa lakas lamang ng isang 1st level Essence Chi Realm, direkta niyang mapapalaki ang kanyang lakas patungo sa Great Circle of Perfection ng Essence Chi Realm. Bagamat nagulat si Homer sa biglaang paglakas ni Laika, hindi niya ito masyadong pinansin. Ang 6th level Essence Chi Realm ay mas mababa pa rin ng isang minor stage kaysa sa kanya. Pero galit na galit siya ngayon dahil muntik na siyang mapatay ni Laika ngayon lang, kaya naman labis siyang napahiya. Pinatay din ng palaso na may yelo ang kanyang pagnanasa. Sa ngayon, ang gusto niyang gawin ay ipadala si Laika sa kabilang buhay. Ang direktang pagpatay ay talagang hindi dapat gawin.
Siya ay parurusahan ng akademya. Pero dahil ang babaeng ito ay may 9 in absolute meridian, hindi siya masisisi kung hangad nito ang sarili niyang kamatayan. Mamatay ka, bastos. Napahawak si Laika sa hangin gamit ang isang kamay. Isang palasong yelo ang muling nabuo at tumama kay Homer. Malamig na tumawa si Homer habang madali niya itong naiwasan. Maaaring may mataas na kapangyarihang umatake ang palasong yelong ito, ngunit ano ang silbi kung hindi nito matamaan ang target? Hindi siya handa ngayon lang, kaya naman muntik nang magtagumpay ang palihim na pag-atake ni Laika. Ngayong magkaharap na sila, natural na hindi na siya magpapaloko pa. Tutal, hindi naman si Mateo si Laika. Kulang siya sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban at hindi niya makontrol ang biglaang pagtaas ng lakas. Ang ganitong uri ng diretsyong pag-atake ay malinaw na hindi magdudulot ng anumang problema para sa makapangyarihang Homer. Gayunpaman, walang pakialam si Laika. Bago pa niya na-activate ang Profound Ice Returns to Dust, mayroon na siyang kagustuhang mamatay. Naniniwala si Laika na kahit hindi niya mapatay ang lalaking ito, maghihiganti pa rin ang batang Panginoon para sa kanya. Sinusubukan mo ba akong harapin gamit ang ganitong mga atake? Masyado mong minamaliit ang lakas ng mga Earth Rank students. Sabi ni Homer na may nanunuyang mukha. Humph! 1,000-libong ilusyon na mabuhay. Sigaw ni Laika habang ang dalawang kamay niya ay bumubuo ng bilog. Napakabilis, hindi mabilang na mga bato ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Itinulak ang dalawang palad palabas, isang Grand ISO ang bumaril patungo kay Homer. Namangha si Homer. Hindi niya inakalang magpapatuloy ang mga pag-atake ni Laika nang walang katapusan. Ang Grand ISO na ito ay isang area of effect attack. Mabilis ang bilis ni Homer, ngunit tinamaan pa rin siya ng maraming Grand ISO. Ngunit ang lakas ng pag-atake ng Grand ISO na ito ay mas mahina kaysa sa naunang palaso ng yelo. Kasama ang malakas na proteksyon ng enerhiya ng asensya ni Homer, ang ganitong uri ng mga pag-atake ay hindi nakapagdulot ng anumang tunay na pinsala sa kanya. Humph! Huwag mo akong sisihin sa pagsusumamo ng kamatayan, binibini. Letigo ng anino ng ahas. Napakahusay ng pamamaraan ng letigo ni Homer. Ang letigo ay tumama kay Laika mula sa isang napakamapanlinlang na anggulo. Sa ngayon, alam ni Laika na hindi siya ang katapat ni Homer, at ang puso niya ay may kagustuhan ng mamatay. Hindi niya iniwasan ang letigo na ito. Biglang sumili ang isang ngisi sa mukha ni Laika. Napansin ito ni Homer, at nagulat siya. Para lang makita na mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Laika, at agad siyang nakabuo ng maraming palaso ng yelo. Hindi man lang nagdepensa si Laika. Talagang matatalo niya ang magkabilang panig. Hindi inaasahan ni Homer na hindi matatakot si Laika sa kamatayan ng ganito. Ayaw niyang mamatay, kaya mabilis niyang binawi ang kanyang letigo, at inikot ang kanyang letigo. Di nagtagal, ang mga palaso na may yelo ay umikot at nabasag. Ang lakas niya ay higit na nalampasan ang kay Laika, at ang karanasan niya sa pakikipaglaban ay mas mayaman din. Para kay Laika nasaktan siya ng harapan, mas mahirap iyon kaysa sa pagsubok na maabot ang langit. Matapos basagin ni Homer ang mga palaso na may yelo, muli niyang hinampas gamit ang kanyang letigo. Naubos na ng atake ni Laika ang lahat ng enerhiya ng kanyang asensya. Sa ngayon, hindi na niya kayang magpatuloy, kaya tumigil na lang siya sa pagdepensa at ipinikit ang kanyang mga mata upang hintayin ang kamatayan. Young Master, sa hinaharap, hindi na makakasama mo si Laika para pagsilbihan ka. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Dalawang malinaw na agos ng luha ang bumagsak at nagyelo bilang mga butil ng yelo. Alam ni Homer na hindi takot si Laika sa kamatayan, ngunit hindi niya inaasahan na sabik si Laika sa kamatayan kaya tumigil na lamang ito sa pagtatanggol. Hindi siya nagatubiling gawin ito. Kung tatamaan niya si Laika, siguradong patay na ito. Pinakawalan na ang atake, at hindi na ito mapigilan ni Homer. Nang makita niya itong paparating kay Laika, isang puwersa ang sumugod mula sa pailas. She! Direkta talagang nabali ng puwersa ang malambot na letigo. Natakot si Homer. Bagamat ang kanyang malambot na letigo ay hindi isang mahiwagang artifact, ang ataking iyon ay pumuno sa loob ng letigo ng enerhiya ng asensya. Kaya nitong tumagos ng diretso sa isang tao, ngunit nababasag ito sa isang galaw lamang ng isang tao. Sino ang nandyan? Napakasama mo talaga para tambangan ako. Sigaw ni Homer.
Isang binata na nakasuot ng asul na damit ang dumaan at lumapag sa tabi ni Laika. Hindi man lang niya sinulyapan si Homer. Kinuha niya si Laika at kumuha ng gamot para kainin nito. Laika, nahuli ang pagdating ng batang Panginoon. Pagod na iminulat ni Laika ang kanyang mga mata at nakitang si Mateo pala iyon. Muling bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Huwag kang magsalita. Magbantay ka sa tabi. Ipagtatanggol ka niyang master. Habang nagsasalita siya, lalong lumamig ang mga salita ni Mateo. Ay nalalaya ni Mateo si Laika sa gilid, at pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid at sumigaw, ngayon na, gusto ko talagang pumatay ng tao. Ang sino mang pipigil sa akin ay magiging kaaway ko. Hindi ako susuko hanggat hindi ka namamatay. 76. Sa ngayon, gusto ko talagang pumatay ng tao. Ang sino mang pipigil sa akin ay magiging kaaway ko. Hindi ako susuko hanggat hindi ka namamatay. Ang mga salita ni Mateo ay para kay Rosie. Alam niyang dumating din si Rosie. Kung gagawa ng hakbang si Rosie, imposibleng mapatay niya si Homer. Ito ay isang babala. Walang sumagot pero isa na itong uri ng pahiwatig ng pagsang-ayon. Humagalpak ng tawa si Homer na parang nakarinig lang ng nakakatawang biro. Hahaha. Patayin mo ako. Ikaw ba si Mateo, di ba? Ikaw lang, isang 6th level Essence Chi Realm, ang gustong lumipat ng rango para patayin ako. Kayong dalawa, Panginoon at Utusan, ay hindi kayang sukatin ang inyong lakas. Hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Mateo at malamig na sinabi, nag-iisa ka lang ba? O may nag-uudyok sa iyo? Magsalita ka, at ililigtas kita sa buhay. Walang koneksyon si Mateo sa Homer na ito. Mas lalong hindi malamang na may magalit kay Laika, kaya hindi siya makapaniwala na pipilitin ni Homer si Laika sa ganoong kadesperadong sitwasyon ng walang anumang dahilan. Iyon lang, agad na nakilala ni Homer si Mateo sa isang sulyap. Lalo nitong pinagtibay ang kanyang palagay. Nakakainis yang biro mo. Ikaw, isang 6th level Essence Chi Realm, ay napakayabang. Akala mo ba pagkatapos mong makapasa sa Black Rank Advancement Test at mapataas ang iyong Cultivation Realm, may kapital ka pa para hamanin ang mga veteranong Earth Rank students? Patawarin mo ako. Bakit hindi mo subukang ipakita sa akin? Bagamat namangha si Homer sa bilis ng pagsulong ni Mateo, hindi niya naramdaman na kaya niya itong takutin. Siya ay 3 maliliit na Cultivation Realm na mas mataas kay Mateo, at pinaghihiwalay sila ng isang maliit na yugto. Ang ganitong uri ng pagkakaiba sa kapangyarihan ay hindi madaling malutas. Inamin ni Homer na si Mateo ay isang henyo. Ngunit sino sa mga maaaring makapasok sa Central Academy at maging isang estudyante ng Earth Rank ang hindi isang henyo sa mga henyo? Bumantong hininga si Mateo, at mahinahong sinabi, hindi talaga kayang makipag-usap sa isang hanggal. Dahil ayaw mong magsalita, bubugbugin kita hanggang sa magawa mo. Hindi nag-aksaya ng hininga si Mateo. Itinaas niya ang kanyang kamay at isinagawa ang Stackong Waves Layered Palm. 8 patong na alon. Humph! Walang ingat na bastos. Nangangahas ka bang hamakin ako at isang kamay lang ang gamitin mo? Natural lamang na hindi hahakbang si Homer at hihintayin ang kamatayan. Itinabi niya ang kanyang sandata at ginamit din ang kanyang mga kamay na walang laman. Fudge na palm. Itinaas ni Homer ang kanyang mga kamay upang ilabas ang isang mataas na ranggong teknik sa pakikipaglaban. Gumugol si Homer ng maraming oras at pagsisikap sa Proj na palm na ito at sinanay ito hanggang sa yugto ng dakilang tagumpay. Bukod pa rito, sumuntok siya gamit ang magkabilang palad, kaya mas malaki ang dami ng enerhiya ng asensya na ginamit. Kinunot ni Homer ang sulok ng kanyang bibig na parang nakikita ang imahe ni Mateo na malubhang nasugatan. 3 palad ang nagbanggaan, ngunit hindi natuloy ang mga pangyayari gaya ng inaakala ni Homer. Nakaramdam siya ng napakalaking puwersa na nagmumula sa palad ni Mateo, na agad na dumaan sa kanyang 2 kamay at kumalat sa buong katawan niya. Fu! Umungol si Homer ng mahina, at biglang tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Lumipad palabas ang kanyang buong katawan na parang tinamaan ng malakas. Ngayon, magsasalita ka na ba? Kalmadong nagpatuloy si Mateo sa pagsasalita ng walang anumang bakas ng emosyon. Ang palad na pinakawalan ni Mateo sa galit ay ang 8 alon. Mga patong-patong na alon, patong-patong na palad, 8 patong na alon.
Ito ay isang teknik ng palad na kayang tapusin pa ang isang first-level spirit condensation realm, at pinili ni Homer na tanggapin ito ng walang pakundangan. Walang hustisya kung hindi siya mamamatay. Ngunit sadyang pinigilan ni Mateo ang hakbang na ito at malubhang nasugatan lamang si Homer. Ang layunin ay malaman kung sino ang utak ng mga salarin. Humakbang si Mateo pasulong at naglakad papunta sa tabi ni Homer. Tumingin siya sa ibaba at malamig na nagtanong, "Ngayon, magsasalita ka na ba?" Umubo muli si Homer ng dugo. Sa ngayon, bali ang kanyang mga braso, at ang kanyang mga panloob na organo ay nagtamo rin ng malubhang pinsala. Mukha siyang napakasama. Kung hindi siya makakatanggap ng medikal na paggamot, malapit na siyang matay nang hindi na kailangang gumalaw ni Mateo. "Magsalita ka. Magsalita ka nga. Sentimo. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako." Nakasaad sa mga patakaran ng Central Academy na hindi maaaring magpatayan ang mga estudyante. "Halika. Patayin mo ako." Namantsahan ng dugo ni Homer ang kanyang mga ngipin habang tumatawa siya ng malungkot. Nakaawang tiningnan ni Mateo si Homer, at malamig niyang sinabi, "Mga patakaran. Ang mga patakaran ay ginagamit lamang upang higpitin ang mga ordinaryong taong katulad mo. Ang isang tunay na makapangyarihang tao ay lalabag sa lahat ng mga patakaran at magtatatag ng sarili niyang mga patakaran. Ang isang taong tulad mo ay maaari lamang mamuhay sa ilalim ng mga patakaran ng ibang tao magpakailanman. Nakakaawa. Hahaha. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Kung may lakas ng loob ka, subukan mong labagin ang mga patakaran para makita ko." Isang bastos na si 6th level Essence Chirel na nagsasalita ng walang kwentang paglabag sa mga patakaran. Isa itong biro. Malinaw na hindi naniniwala si Homer na nang-ahas si Mateo na labagin ang mga patakaran ng akademya. Iyon ay dahil, sa kasaysayan ng akademya, lahat ng lumalabag sa mga patakaran ay hinahatulan ng kamatayan. Maliban sa taong iyon. Ganoon ba? Kung gayon ay lalabagan ko na ang mga patakaran ngayon. Maliban na lang sa hindi mo iyon makikita. Itinaas muli ni Mateo ang kanyang kamay, at ang enerhiya ng asensya ay bahagyang lumutang sa loob ng kanyang palad. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman ni Homer ang balak pumatay na nagmumula kay Mateo. Para kay Mateo, si Laika ay isa sa mga pinakamalalapit niyang mahal, at nang-ahas si Homer na pilitin siya hanggang sa magamit niya ang Profound Ice Returns to Dust. Kahit ang kamatayan niya ay hindi sapat. Sa kanyang mahalagang buhay, walang kakayahang protektahan ni Mateo ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa buhay na ito, determinado siyang hindi kailanman hahayaang mapahamak ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na makakaranas siya ng ganito. Ang pagkondena ni Mateo sa sarili ay higit pa sa kanyang matinding galit. Walang pag-aalinlangang itinapat ni Homer ang palad nito pababa. Hindi na pinagdudahan ni Homer ang determinasyon ni Mateo. "Magsasalita ako. Magsasalita ako. Huwag mo akong patayin. May nanguudyok lang sa akin." Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Homer ang pressure at dali-daling sumigaw. "Magsalita ka." Hindi ginalaw ni Mateo ang kanyang palad. Hinihintay niya ang sagot ni Homer. "Magsasalita ako, pero kailangan mong mangako na hindi mo ako papatayin. Kung hindi, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magsalita." Masakit na nagdesisyon si Homer at pinagbantaan siya. "Ganoon ba? Kung gayon, dalhin mo iyan sa loob ng iyong kabaong." Ginamit ni Mateo ang kanyang lakas sa kanyang palad at lumapit ng kaunti kay Homer. Huwag. Magsasalita ako, magsasalita ako. Si Senior Apprentice Brother Tyson ang nag-utos sa akin. Sinusunod ko lang siya. Siya ang punong estudyante ng General Affairs Department, kaya hindi ko siya maaaring suwayan. Junior Apprentice Brother Croswell, nagmamakaawa ako sa iyo, bitawan mo ako. Tiyak na tutulungan kitang tumstigo laban kay Tyson. Diyos ko lang ang nakakaalam kung saan kumukuha ng lakas si Homer, para magawang gumapang palapit at hawakan ang binti ni Mateo habang sumisigaw ito. "Mabuti. Maaari ka nang mamatay ngayon." Tumama ang palad ni Mateo, at namatay si Homer nang hindi man lang gumagawa ng anumang ingay. Sinusunod man niya ang iba o hindi, nararapat lang na mamatay siya ng 10,000 beses dahil lang sa pagpilit kay Laika sa ganoong kalagayan. Tyson. Nag-isip sandali si Mateo at naalala kung sino itong si Tyson.
Hindi niya inakalang isang maliit na tao lang pala ang dahilan kung bakit napunta si Laika sa ganitong kalungkot na kalagayan. Kung alam lang niya ito ng maaga, sana ay gumawa na siya ng mga hakbang para maiwasan ito. Sa sandaling ito, ang galaw ni Laika ay nagpaalerto kay Mateo. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Laika. Wala nang lakas si Laika para tumayo. Gumagapang na siya papalapit. Laika, anong ginagawa mo? Kung mayroon ka mang problema, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko yun para sa iyo. Sigaw ni Mateo habang sumusugod. Unti-unting nagpatuloy si Laika sa pagsulong at sa wakas ay gumapang sa harap ng asul na badge na iyon. Inabot niya ang Alchemy Master Badge at itinapat iyon sa kanyang dibdib na parang ang asul na badge na iyon ang lahat sa kanya. Dali-daling binuhat ni Mateo si Laika. Matapos makuha ni Laika ang badge, sa wakas ay hindi na siya makatiis at nahimatay. Maliban na lang, may bahid pa rin ng ngiti sa kanyang mukha, mukhang lubos na nasiyahan. Habang nakatingin sa bagay na nasa kamay ni Laika, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Isang maliit na badge para sa kanya ang lubos na pinahahalagahan ni Laika. Salamat, Laika. Uwi na tayo. 77. Bakit mo kinailangang gawin iyon? Ayon sa mga patakaran ng akademya, ang pagpatay sa kapwa estudyante ay parusang kamatayan. Bumantong hininga ng mahina si Rosie nang ilantad niya ang sarili at harangan ang daan ni Mateo. Tumigil si Mateo, at saka sumagot, kung si Sandra ay haantong sa ganito dahil sa isang tao, ano ang gagawin mo? Hindi nakapagsalita si Rosie. Malinaw ang sagot. Hinatulan ng kamatayan ang mga taong iyon dahil hindi sila sapat ang talento. Kung mayroon silang sapat na potensyal at lakas, sa palagay ko ay hindi sila papatayin ng akademya, sa halip ay aalagaan sila ng husto, hindi ba? Walang pakialam na sabi ni Mateo. Masyadong mayabang ang mga sinabi ni Mateo. Pero lohikal at natural lang ang sinabi niya. Kahit pa man ito ay sa kanyang nakaraang buhay o sa buhay na ito, buong pagmamalaking kayang tingnan ni Mateo ang lahat ng pinakamahuhusay na henyo sa ilalim ng kalangitan. Isipin mo na lang kung gaano siya kagaling na henyo na ituring na siyang malamang na makakarating sa kaharian ng alchemy god sa divine realm, kung saan ang mga henyo ay kasing dami ng balahibo ng baka. Ngayong lumipat na siya at nabuhay muli, bakit pa niya pakialaman ang maliit na estadong ito ng Qin? Nanatiling tahimik si Rosie ng ilang sandali, ngunit tumango pa rin siya at sinabing, tulad ng sinabi mo. Sa katotohanan, mayroon pa ring mga taong hindi pinatay, ngunit sa halip, ay labis na inalagaan ng akademya. 5 taon na ang nakalilipas, isang nakakagulat na nakasisilaw na figure ang lumitaw sa akademya. Ngunit dahil ang kanyang kapatid ay binubuli ng isang tao, pinatay niya ang isang estudyante sa matinding galit. Ang resulta ay hindi lamang hindi nagpataw ng parusa ang akademya, kundi labis din siyang inalagaan. Haha! Sige na nga. Kung ganoon, ano ang inaalala mo? Huwag mong sabihing mas mababa ako sa kanya. Umiling si Rosie at dahan-dahang sinabi, dahil hindi lang isang tao ang pinapatay mo. Kalokohan lang. Kung papatayin sila, papatayin talaga sila. Wala nang pakialam si Mateo. Sino mang maglakas loob na hawakan ang mga taong pinahahalagahan niya ay kailangang maging handa na mapatay. Isang maliit na Tyson, kung siya ay mapatay, siya ay mapatay. Ano pa ang magagawa nila? Pero narinig ko na ito dati, Tyson. Isa siyang half-step spirit condensation realm. Kahit na napakabilis mong umaban, ikaw ba ang katapat niya? Kung manalo ka, ayos lang. Pero kung matatalo ka, may mga taong hindi ka basta-basta bibitawan. Umiling si Mateo at hindi nagpaliwanag ng kahit ano. Ipinasa na lang niya kay Rosie si Laika. Kung ituturing mo akong kaibigan, tulungan mo na lang akong alagaan si Laika. Hindi alam ni Sandra kung bakit, ngunit nang marinig niya ang mga salitang ito, nakaramdam siya ng tuwa sa kanyang puso. Malinaw na estudyante niya si Mateo. Hindi ba't kakaiba ang maging magkaibigan? Pero bakit parang natural lang iyon? Ako ang guro mo. Nagpakita ng seryosong mukha si Sandra at sinabing. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay na parang ayaw niyang magulo sa tanong na ito. Alalayan mo si Laika. Tutulungan mo siyang pigilan ang laso ng hamog na nagyelo sa kanyang katawan. Kung hindi, baka hindi siya mabuhay ngayong gabi. Sumunod si Rosie at itinaas ng maayos si Laika. Mabilis na tinamaan ni Mateo ng mahigit 12 puntos ang katawan ni Laika.
Pagkatapos nito, itinaas niya ang palad nito at inilipat ang sarili niyang enerhiya ng asensya. Kung pag-uusapan ng matinding yang at lakas, ang Spirit Bristle 9 yang Divine Art na nilinang ni Mateo ay isang batas sa paglilinang na nagtulak sa kanila hanggang sa sukdulan. Kung ikukumpara sa kanyang batas sa paglilinang, ang batas sa paglilinang na sinanay ni Sandra ay parang isang maliit na mangkukulam na nakatagpo ng isang mahusay na mangkukulam. Ang enerhiya ng asensya ni Mateo ay walang kapantay na kapal, kaya perpekto ito para sa pagsugpo sa 9-yin Frost Poison. Ngunit ang mga sintomas lamang ang magagamot nito at hindi ang ugat ng problema. Ang 9-yin Divine Link Meridian ay isang likas na 9-yin Absolute Meridian. Kapag pumutok ang Frost Poison, ito ay magiging parang isang ice black hole, automatikong hihigop sa lahat ng nakapalibot na cold chi papunta sa katawan, na lubhang nakakatakot. Kahit gaano pa kalakas ang essence energy ni Mateo, hindi nito kayang labanan ang malamig na yin power ng langit at lupa. Pansamantala lamang nitong nasusugpo ang Frost Poison sa katawan ni Laika. Matapos bawiin ni Mateo ang kanyang kamay, lalong namula ang mukha ni Laika. Ngunit wala pa rin siyang malay. Iiwan ko na sa iyo si Laika. May papatayin akong mga tao. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Mateo at umalis. Medyo mataong lugar ang pasukan ng General Affairs Department dahil sa dami ng mga taong papasok at paalis. Lumabas si Mateo sa pintuan ngunit pinigilan siya ng dalawang estudyante. Anong ranggo mo? Ano ang layunin mo sa pagpunta sa General Affairs Department? Tanong ng isa sa mga estudyante sa kanya. Hindi nila pinigilan ang lahat ng kanilang nakita. Sa isang tingin lang nila ay masasabi nilang hindi pala kaibigan si Mateo, at may mali. Kaya naman siya pinatigil. Para pumatay ng tao. Ang tatlong salitang iyon ay casual na lumabas sa bibig ni Mateo, na nagdulot ng kilabot sa dalawang estudyanteng nakarinig nito. Nagbibiro ka ba? Ipinagbabawal ng Central Academy sa mga estudyante ang palihim na pagpatay. Sinusubukan mo bang labagin ang mga patakaran ng akademya? Ang estudyanteng ito ay nasa 6th level Essence Tree Realm din, ngunit sa ilalim ng pressure ni Mateo, ang kanyang essence energy ay nagpakita ng mga senyales ng pagiging hindi matatag. Wala akong oras para magbiro sa'yo. Nasaan si Tyson? Paalisin mo siya at patayin mo siya. Senior Apprentice Brother Lin. Tinamaan ka ba sa ulo? Umalis ka na agad. Kung hindi ka pa rin aalis, hindi kami magiging magalang. Medyo mabait na ang kausap, at gusto na lang niyang itaboy si Mateo. Isang 6th level Essence Tree Realm na nagsasalita ng walang kabuluhan tungkol sa kagustuhang pumatay ng isang half-step Spirit Condensation Realm expert. Kung hindi nasira ang utak niya, ano iyon? Hindi pinansin ni Mateo ang 2 taong ito at pilit na dumaan sa pagitan nilang dalawa. Ang 2 taong ito ang mamahala sa pagbabantay sa pasukan, kaya natural lang na hindi nila papayagang makapasok si Mateo ng ganito. Kaya naman, ginamit nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan para subukang pigilan si Mateo. Bomb! Tunog! Hindi man lang nahawakan ng kanilang mga kamay si Mateo ay nalipad sila ng malayo dahil sa enerhiyang inilabas ni Mateo, na automatikong nagbukas ng daan. Kahit na pareho sila sa 6th level Essence Tree Realm, napakalaki ng pagkakaiba. Ang kapal ng enerhiya ng asensya ni Mateo ay mas makapal ng ilang beses kaysa sa iisang kaharian. Paano kaya magiging kapares ni Mateo ang 2 taong ito? May nanggugulo. Pigilan mo siya. Bilasan mo. Abisuhan mo si Senior Apprentice, Brother Lin. Isa sa mga estudyante ay dedikado sa kanyang trabaho. Pagkabagsak niya sa lupa, hindi niya pinansin ang sakit ng kanyang katawan at sumigaw ng malakas. Ikinabahala ng mga tao sa loob ang mga nangyayari sa labas. Ngayong sumigaw siya ng ganoon, alam na agad ng mga estudyanteng kalalabas lang kung ano ang nangyari. Isang estudyante ng 8th level Essence Tree Realm ang lumapit para pigilan si Mateo. Galit niyang sinaway, "Sino ka? Ang pangahas mo. Alam mo ba kung saang lugar ito para manggahas na manggulo dito?" Hindi siya pinansin ni Mateo at nagpatuloy sa paglalakad. Naghahangad ng kamatayan. Nang makita ang kay-abangan ni Mateo, agad na nagalit ang estudyanteng iyon. Pinilit niyang sumulong, gusto niyang turuan ng leksyon si Mateo. Casual na pinakawalan ni Mateo ang isang palad, at ang estudyanteng iyon ay lumipad palabas, bumagsak ng mabigat sa pader bago siya tumigil. Huminga ng malalim ang lahat.
Malinaw na taglay lamang ni Mateo ang lakas ng isang 6th level Essence Tree Realm, ngunit ang isang simpleng palad ay may ganitong kapangyarihan, para paliparin ang isang 8th level Essence Tree Realm. Halatang halata na nagpakita na ng awa si Mateo. Kung hindi, patay na ang estudyanteng iyon ng 8th level Essence Tree Realm ngayon. Patong-patong na alon, patong-patong na palma. Siya si Mateo. Sa sandaling iyon, may isang tao sa karamihan ang nakakilala sa teknik ni Mateo sa pamamagitan ng palad, at agad niyang nahulaan ang pagkakakilanlan ni Mateo. Iisa lang ang taong casual na kayang pakawalan ang stackong Waves Layered Palm sa loob ng Central Academy, at iyon ay si Mateo. Bukod sa kanya, kahit ang head senior apprentice na si Brother Terry ay hindi kayang gawin iyon. Bilisan mo. Bigyan mo ng impormasyon si Senior Apprentice Brother Lin. Sabihin mo na pumunta si Mateo sa General Affairs Department para manggulo. Pigilan natin siya. Hindi ako naniniwala na napakarami sa atin ang hindi kayang humawak ng 6th level Essence Tree Realm. Sigaw ng isang estudyante na tila isang student manager. Gaya ng inaasahan, sumigla rin ang iba pagkatapos ng kanyang talumpati. Tama. Gaano man kalakas si Mateo, iisa pa rin siyang tao. Marami sa kanila ay nasa ika-8 antas ng Essence Tree Realm, at marami-rami ang nasa 9th level Essence Tree Realm. Paano niya natatalo ang napakaraming tao? Iginala ni Mateo ang tingin sa lahat, dahilan para manginig ang lahat. Napag-isipan niyo na ba ng mabuti ang mga bagay-bagay? Bawat pagkakamali ay may kagagawan, at bawat utang ay may utang. Si Tyson lang ang hinahanap ko. Sigurado ba kayong lahat na gusto niyong maging kasabwat? Mahinahong tanong ni Mateo. 78. Ang Departamento ng Pangkalahatang Ugnayan ng Central Academy ay nahahati sa panloob na hukuman, gitnang hukuman, at panlabas na hukuman. Ang panlabas na hukuman ay kung saan tumatanggap ng mga trabaho ang mga estudyante. Ang gitnang hukuman ay kung saan pinamamahalaan ng mga tagapamahala ng estudyante ng Departamento ng Pangkalahatang Ugnayan ang kanilang mga gawain. Ang panloob na hukuman naman ay kung saan humaharap ang mga mahahalagang tao sa mga negosyo. Kasalukuyan, si Tyson ay nasa inner court at nagtatalaga ng mga gawain sa mga student manager. Kayong lahat, bilasan niyong harapin ang mga bagay na itinagubilan ko. Kailangang palakasin ang pangangasiwa sa mga bagong pasok na estudyante. Gawin silang masunurin at mapagpakumbaba. Kung may sino mang magdudulot ng gulo, supalan na lang sila ng direkta. Hindi mo kailangang maging magalang. Nag-uutos si Tyson sa isang grupo ng mga tao na parang isang taong may mataas na antas. Opo, Senior Apprentice Brother Lin. Gagawin namin ito agad. Pagkatapos, ilang tao ang tumalikod at umalis. Bumuhos. 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 Isang mabilis na katok ang narinig. Senior Apprentice Brother Lin, may nangyaring masama. May nangyaring masama. Sa labas ng pinto, isang estudyante ang nagpasimula ng ingay, dahilan para kumunat ang noo ni Tyson. Noon pa man ay mahigpit si Tyson sa mga patakaran. Hindi kailanman nang ahas ang mga nasa mababang antas na magdulot ng ganitong ingay kapag pumapasok. Ngayon, may isang taong direktang nabangga sa dulo ng sibat. Langit-ngit. Binuksan ng isang student manager ang pinto na galit na sumigaw. Ano ba ang kaguluhang ito? Hindi mo ba alam na abala si Senior Apprentice Brother Lin? Nangangati ba ang balat mo para latigusin? Hindi siya pinansin ng estudyanteng iyon at umiwas lang sa kanya, sabay iyak kay Tyson, Senior Apprentice Brother Lin, may nangyaring masama. Kasalukuyang nagkakagulo ang Mateo na iyon sa labas ng departamento. Lumapit sa kanya si Senior Apprentice Brother Hu para pigilan, pero napatalsik siya ng isang sampal. Sabi pa niya. Nang marinig ni Tyson ang pangalan ni Mateo, agad na nalungkot ang kanyang mukha. Mukhang nalaman niya ang tungkol sa pang-aapi ni Homer kay Laika, at ang apoy ng galit ay umatake sa kanyang puso, kaya naman pumunta siya sa General Affairs Department para magdulot ng kaguluhan. Habang iniisip ito, si Tyson ay tumawa ng malamig. Kumakain lang ba kayo ng kanin at walang ginagawa? Isang 4th level Essence Tree Realm lang ang nagawang takutin kayong lahat ng ganito. Isa ring basura ang hutay na iyon, na ililipad sa isang sampal lang mula sa 4th level Essence Tree Realm.
Senior Apprentice Brother Lin, Mateo, H hindi lang siya nasa 4th level Essence Tree Realm. Ma'am. Hindi lang 4th level Essence Tree Realm. Huwag mong sabihing pumasok talaga siya sa isang pribadong pag-iisa para makarating sa 5th level Essence Tree Realm. H hindi rin ang 5th level Essence Tree Realm. Umiling ang estudyanteng iyon na parang tambol na tumutunog. Nang makita ang hitsura nito, nagalit si Tyson. Pwede bang huwag kang magsalita na parang hinihingal? Ano ba ang lakas ni Mateo? Hindi naman siguro siya nasa isang nakasarang pinto na pag-iisa ng ilang araw at nakarating sa 6th level Essence Tree Realm, di ba? Sa pagkakataong ito, ang ulo ng estudyanteng iyon ay parang manok na tumutukan ng kanin habang walang tigil siyang tumatango. Tama. Nasa 6th level Essence Tree Realm na si Mateo. Ano? Kasama si Tyson, lahat ng mga student manager sa silid ay namangha. Siyempre, alam nila kung anong lakas ang taglay ni Mateo. Mga 10 araw na ang nakalipas, labis na nawala ng malay si Tyson dahil kay Mateo. Noon, nasa 4th level Essence Tree Realm pa rin siya. Mga 10 araw pa lang ang lumipas, at nasa 6th level Essence Tree Realm na si Mateo. Tumalon siya mula sa 1st level Essence Tree Realm patungo sa 3rd level Essence Tree Realm. Maaari rin bang tumalon mula sa 4th level Essence Tree Realm patungo sa 6th level Essence Tree Realm? Ano nga ba ang nangyayari sa mundong ito? Ang mahalaga ay hindi lamang mabilis na tumaas ang cultivation realm ni Mateo, kundi pati na rin ang kanyang lakas ng husto. Hindi ba nila narinig ang sinabi ng lalaking ito? Pinalipad niya si Hutay sa isang sampal lang. Si Hutay ay isang ikawalong antas ng Essence Tree Realm, at hindi man lang siya nakatanggap ng kahit isang tama. Hindi ba ibig sabihin noon ay mayroon si Mateo ng kahit man lang lakas ng isang 9th level Essence Tree Realm? Pagkatapos ng pagkabigla, lalong dumilim ang mukha ni Tyson. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng kapangyarihan si Mateo na bantayin siya ng ganito kabilis. Mukhang wala ng pag-asa para kay Homer. Humph! 6th level Essence Tree Realm lang. Mga veterano kayong estudyanteng nasa ranggo ng Earth. Huwag niyong sabihin sa akin na takot kayong lahat sa 6th level Essence Tree Realm. Estudyante ba talaga kayo ng Central Academy? Lumabas kayo at sabihin ninyo sa kanila na sabay-sabay na umatake. Kung hindi man lang nila mapigilan ang 6th level Essence Tree Realm, ano pa ang kailangan sa kanila ng General Affairs Department? Walang hiya ang ginamit ni Tyson ang mga tao sa labas bilang kanyang panangga. Hindi naman talaga natatakot si Tyson kay Mateo. Pero kung magagamit niya ang mga taong iyon sa labas para bawasan ang lakas ni Mateo sa pakikipaglaban, bakit hindi? Napag-isipan niyo na ba ng mabuti ang mga bagay-bagay? Bawat pagkakamali ay may kagagawan, at bawat utang ay may utang. Si Tyson lang ang hinahanap ko. Sigurado ba kayong lahat na gusto niyong maging kasabwat? Humakbang pasulong si Mateo. Naapektuhan ng aura niya ang mga estudyante sa labas ng departamento at sabay-sabay na umatras. Humakbang muli si Mateo paaban, at muling umatras ang mga tao. Nagawa ng isang 6th level Essence Tree Realm na mapilitang maka-address ang isang grupo ng mga estudyante ng 7th at 8th level Essence Tree Realm. Kung ikakalat ito sa labas, hindi nakakailanganin ang General Affairs Department. Sa sandaling ito, ang estudyanteng nag-ulat kay Tyson ay sumugod pabalik. Sabi ni Senior Apprentice Brother Lin na sabay-sabay tayong sumalakay at pabagsakin mo siya. Nasa 6th level Essence Tree Realm lang siya. Kung hindi ninyo ito kayang harapin, ano pa ang kailangan namin sa inyo? Kung hindi ninyo kayang pabagsakin si Mateo, kalimutan na natin ang pagtatrabaho sa General Affairs Department sa hinaharap. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Noon pa man ay tinutupad na ni Tyson ang kanyang mga salita. Talagang papalitan niya ang lahat ng mga taong ito. Karamihan sa mga estudyanteng ito sa Earth Rank ay walang pag-asa na makaabot sa Heaven Rank, kaya nanatili sila rito para magtrabaho at mangisda para sa ilang benepisyo. Kung hindi sila nagtrabaho rito, posibleng magtrabaho sila ng mano-mano. Iyon ay malinaw na isang resulta na ayaw nilang makita. Sige. Hindi ako naniniwala na napakarami sa atin dito ang hindi kayang pangalagaan ang isang 6th level Essence Tree Realm. Lahat, salakayin.
Nagtipon ang lahat, pinalibutan si Mateo sa gitna. Hindi sila pinigilan ni Mateo, at hinayaan lamang siyang palibutan siya. Sa wakas, hindi na napigilan ng mga taong ito ang pag-atake kay Mateo. Mula sa harap, isang estudyante ng 8th level Essence Chi Realm ang nagsaksak ng kanyang espada kay Mateo. Inabot ni Mateo ang isang daliri at pinitik ang isang daliri. Agad na lumipad palabas ng kanyang kamay ang mahabang espadang iyon. Isa pang sampal, at ang 8th level Essence Chi Realm na iyon ay napalipad. Kasabay nito, isang pag-atake gamit ang palad ang nagmula sa likuran. Parang may mga matang nanlalaki sa likuran ni Mateo habang iniiwasan niya ito sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw ng kanyang katawan. Pagkatapos, ibinagsak niya ang kanyang braso paatras, at ang taong iyon ay lumipad din sa ere. Sa loob ng ilang panahon, napuno ng mga pag-atake ang paligid, ngunit walang sino man ang talagang nakapagbanta kay Mateo. Hindi lang sila nakapagbanta, sumulong pa si Mateo habang lumalaban. Malapit na sana siyang makalusot sa outer court. Makikita ang mga taong patuloy na lumilipad palabas ng grupo na nakapalibot kay Mateo at mabigat na lumalapag sa lupa. Sa isang kisap mata, nalagpasan ni Mateo ang depensa ng mga taong ito at dumaan sa outer court. Ang karamihan sa mga taong ito ay nasa ika-7 antas ng Essence Chi Realm at sa ika-8 antas ng Essence Chi Realm. Para sa kasalukuyang Mateo, walang anumang banta. Kung saan umabot ang hangin ng kanyang palad, sunod-sunod na panaghoy ang naririnig. Ang panlabas na patio ay puno ng mga taong nakahiga sa lupa at sumisigaw ng matinis. Hindi tumigil si Mateo. Kumuha siya ng espada at pumasok ng ganoon habang hawak ang espada. Pagpasok sa gitnang patio, isa pang grupo ng mga tao ang nakapalibot sa kanya. Ang mga taong ito ay ang mga student manager ng General Affairs Department. Bawat isa sa kanila ay parang si Homer. Lahat ng nilalang ay nasa 9th level Essence Chi Realm. Ang 9th level Essence Chi Realm ang tugatog ng pag-iral sa Essence Chi Realm. Ito ang kumakatawan sa tuktok ng Essence Chi Realm. Ang kanilang lakas ay mas malakas din kaysa sa 8th level Essence Chi Realm. Wala nang pakialam si Mateo kahit isang tao. Pero may mga 7 o 8 tao na ngayon. Hindi sila magiging maliit na puwersa kahit saan. Tumingin si Mateo sa kanila at ngumiti ng malamig habang sinasabi, talagang tapat kayong mga aso. Kahit saan ituro ni Tyson, doon kayo tatamaan. Ang mga salita ko ay nananatiling pareho. Bawat pagkakamali ay may kagagawan, at bawat utang ay may utang. Si Tyson lang ang gusto kong patayin. Kung gusto mong maging aso, dapat handa kang bugbugin. 79. Kalokohan yan. Sa Central Academy, wala pang nangahas na magsalita ng paulit-ulit tungkol sa pagpatay ng tao. Sa tingin ko, ang tapang-tapangan mo. Isa. Nakakatawa para sa lahat na makitang mayabang si Mateo. Maaaring lumaban ang isang tao sa Central Academy at maaari ring magayos ng deathmatch. Ngunit wala pang sino man ang nangahas na magsalita tungkol sa pagpatay ng isang tao sa ganitong marangal na paraan. Sa kanilang nakita, halatang nag-iinarte si Mateo at gustong gamitin ang ganitong uri ng banta para pilitin silang bumalik. Inayos ni Mateo ang kanyang espada ng may pagmamalaki at malamig na sinabi, dahil ganoon nga, wala nang dapat pag-usapan. Kailangan ko na lang bugbugin ang mga asong bantay bago ko bugbugin ang may-ari. Sa mga salitang iyon, hindi nagatubili si Mateo at saka sumugod sa grupo dala ang kanyang espada. Napatay si Falling Flower Floating Zero Sword, at ang buong pagkatao niya ay naging sunod-sunod na mga imahe habang dumadaan siya sa mga taong ito. Ang mga student manager na ito ay pawang nasa 9th level Essence Chi Realm. Bukod sa mga estudyanteng nasa heaven rank at isang half-step spirit condensation realm tulad ni Tyson, sila ay halos hindi matatalo na mga nilalang sa Central Academy. Ngunit sa sandaling ito, nakagawa sila ng isang nakalulungkot na natuklasan. Hindi man lang nila mahawakan ang sulok ng manggas ni Mateo. Ang katawan ni Mateo ay eleganteng gumalaw na parang hindi mabilang na mga talulot na nahuhulog, walang bakas. Ang mga student manager na ito ay kung tutuusin ay 9th level Essence Chi Realms, 3 minor cultivation realms na mas mataas kaysa kay Mateo. Hindi ganoon kadali ang kagustuhang talunin sila. Natural lang na magagamit ni Mateo ang brutal na puwersa para harapin ang mga taong ito.
Pero ayaw niyang ibunyag ang kanyang kahusayan ng maaga. Sa buong akademya, maliban kay Rosie na nakakita sa kanya na ginamit ang 8-layer wave para patayin si Homer ngayon lang, walang nakakaalam na magagamit niya ang 8-layer wave. Sa huli, si Tyson ay isa ng kalahating hakbang na spirit condensation realm. Halos mayroong isang malaking cultivation realm sa pagitan niya at ni Mateo. Hindi magiging maganda kung malalaman niya ang kanyang trump card ng mas maaga. Ang paggamit ng Falling Flower Floating Zero Sword para harapin ang mga kalaban ay maaaring makatipid ng enerhiya ng asensya at makapagpamanhid din sa kanyang kalaban. Kaya bakit hindi? Kahit na ang apoy ng puot ni Mateo ay pumapailan lang sa langit ngayon, hindi pa rin siya nawawala ng katwiran. Kung wala man lang siyang ganitong katalinuhan matapos mabuhay ng 2 buhay, masasayang lang ang lahat ng iyon. Ang Falling Flower Floating Zero Sword ay nilikha sa pamamagitan ng panggagaya sa mga nalalaglag na bulaklak. Nagbigay ito ng partikular na atensyon sa natural at eleganteng pag-agos kasama ng hangin, at napakatipid sa paggamit ng enerhiya ng asensya. Siyempre, ang Falling Flower Floating Zero Sword ay hindi rin walang kahinaan. Ang disbentaha ay ang hindi sapat na lakas ng pag-atake. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi kailangan ni Mateo ng masyadong lakas ng pag-atake. Ginamit niya ang elegante at maliksi niyang mga galaw para mapinsala ang mga estudyanteng ito paminsan-minsan. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang bumaba. Ayo! Ang braso ko! Yung binti ko! Walang tigil ang mga tili. Hindi namamalayan, maraming sugat ang lumitaw sa katawan ng mga estudyanteng manager na ito. Anong klaseng kakatwa ba ang lalaking ito? 6th level essence Chi realm at ganito siya kalakas. Tumigil. Tumigil. Inaamin namin ang pagkatalo. Tama. Tumigil kayo agad. Sumusukol na tayo. May isang taong unang nagsalita, at agad na nawala ng malay ang lahat. Mabilis na ibinaba ng lahat ang kanilang mga armas at sumuko. Matapos makarating sa 6th level Essence Chi Realm, mahihirapan na si Mateo na makahanap ng kalaban sa Essence Chi Realm. Malinaw na hindi papatayin ni Mateo ang lahat ng walang pakundangan. Nang makitang may balak ang mga taong ito na umatras, walang pakialam niyang ibinagsak ang espada sa kanyang kamay at tumungo sa loob ng inner court. Hinablat ang isang estudyanteng gumagawa ng mga gawaing bahay sa inner court at pinilit itong manguna, saka pumunta si Mateo sa kinaroroonan ni Tyson. Sinipa ni Mateo ang pinto ng tuluyan gamit ang isang paa, ngunit wala ng tao sa silid, at hindi makita kahit saan si Tyson. Bukas ang bintana sa likod. Malinaw na nakatakas si Tyson mula rito. Malamig na tumawa si Mateo at kumuha ng isang patpat ng soul guiding incense. Lumapit siya sa mesa at casual na kumuha ng isang libro para sunugin. Ang soul guiding incense ay naging isang manipis na berdeng usok at sumabay sa hangin. Makapangyarihan ang banal na kaluluwa ng isang martial artist at nag-iiwan ng amoy ng kanilang kaluluwa sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Kayang matukoy ng soul guiding incense ang mga amoy ng kaluluwang ito at matunten siya. Kapag tumatakas ang mga makapangyarihang martial artist, itinatago nila ang amoy ng kanilang kaluluwa. Kaya naman, hindi maganda ang paggamit ng soul guiding incense. Sa kanyang nakaraang buhay, nasiyahan lang si Mateo dito, kaya sinaliksik niya ito ng kaunti. Ngunit maliwanag na hindi alam ni Tyson kung paano itago ang amoy ng kanyang kaluluwa. Wala itong silbi kahit saan pa siya tumakas. Talagang namangha si Tyson sa ipinakitang pagganap ni Mateo. 7 hanggang 8 martial artist ng 9th level Essence Chi Realm ang natalo na parang paghihiwa ng mga gulay. Kahit hindi siya naniniwalang matatalo talaga siya ni Mateo, kahit papaano, mayroon na si Mateo ng kapangyarihang makipaglaban sa kanya. Si Tyson ay isa sa mga tipikal na halimbawa ng mga taong nang-aapi sa mahihina ngunit natatakot sa malalakas. Kaya pinili niyang tumakas. Lubos nang binaligtad ni Mateo ang General Affairs Department. Hanggat nalaman ito ng mga instructor, tiyak na mapapatalsik siya. Kaya naman, hindi na niya kailangang makipag-away pa kay Mateo. Sa ngayon, papunta siya sa likod ng bundok para makipag-usap sa instructor. Napakawalang utak naman ng lalaking to. Paano kung henyo siya?
Hindi pa rin ba siya niloloko ko, Tyson? Dahil kontento na sa sarili, hindi maitago ang ngiti sa mukha ni Tyson kahit anong mangyari. Hindi napansin ni Tyson na nagmamalaki na may kaunting berdeng usok na umikot ng ilang beses sa itaas ng kanyang ulo na kalaunan ay naglaho. Sa sumunod na sandali, natigilan si Tyson sa kanyang ngiti. Iyon ay dahil may hamarang sa kanyang dinaraanan. At ang taong hamarang sa kanya ay ang mismong maput na si Mateo. Paano ito naging posible? Paano niya nalaman na nandito ako? Malamig na nakatayo lang si Mateo sa harap niya nang hindi man lang itinatago ang kanyang balak pumatay. Hindi namamalayan, nagsimulang maramdaman ni Tyson ang takot habang tinitingnan niya ang ekspresyon ni Mateo. Mateo, huwag mo akong masyadong pilitin. Sa tingin mo ba talaga ay natatakot ako sa iyo? Galit na galit si Tyson, sinusubukang gamitin ito para pagtakpan ang kanyang pagkakasala. Hindi ba ikaw ang pumilit sa akin? Binabati kita. Nagtagumpay kang galitin ako. At ang kapalit niyan ay ang buhay mo. Dahan daw ang nagsalita si Mateo nang walang bahid ng emosyon. Haha. Hindi mo talaga alam ang lawak ng langit at lupa. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na kung ano ang lugar na ito. Hindi kailanman kinukonsinti ng Central Academy ang pagpatay ng mga estudyante. Ang mga lumalabag ay hinahatulan ng kamatayan. Gusto mo bang labgin ang mga patakaran ng akademya gamit ang sarili mong lakas? Napatawa si Tyson. Umiling si Mateo at bumantong hininga habang sinasabing pareho ka talaga ng lalaking iyon sa hardin ng medisina na tinatreto ang mga patakaran ng akademya bilang iyong proteksyon na anting-anting. Dahil sa isang bagay na katulad ng mga patakaran ng akademya kaya kayo nang ahas na hawakan ang aking mga tao, hindi ba? Nang marinig ang buntong hininga ni Mateo, biglang nakaramdam si Tyson ng lamig mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang nakakatakot na pakiramdam sa kanyang puso ay hindi mawala-wala. Anong ginawa mo kay Homer? Hindi mo pa ba alam ang sagot? Mahinahong sagot ni Mateo na parang may ginawa siyang hindi naman dapat banggitin. Para si Tyson natapakan ang buntot at sumigaw sa gulat, talagang pinatay mo si Homer. Talagang nangahas kang pumatay ng tao. Baliw ka ba? Papatayin ka. Hahaha. Patay ka na, Mateo. Bumantong hininga muli si Mateo at sinabing, napakahina. Puro patakaran lang ng akademya ang sinasabi mo. Hindi nakakapagtaka na paulit-ulit kang bumagsak sa Earth Rank Advancement Test. Ito ay dahil wala kang pusong makapangyarihan. Nanginig si Tyson. Direktang tinamaan ng mga salita ni Mateo ang kanyang trauma at inilantad ang kanyang pinakamahinang bahagi. Akala mo ba napakataas ng iyong karangalan bilang punong estudyante ng General Affairs Department? Sa totoo lang, ipinapakita nito ang iyong kahinaan. Ilan sa mga estudyanteng nakapasa sa Earth Rank Advancement Test ang lumabas mula roon. Punta ako para patayin ka, pero ginawa mong kalaban mo ang mga nasasakupan mo. Sa wakas, tumakas ka ng hindi lumalaban. Hindi ka man lang nang ahas na lumaban kahit isang beses. Gusto mong sabihin sa instructor na gumagawa ako ng kaguluhan sa General Affairs, di ba? Isa kang duwag. Ang isang katulad mo ay hindi kailanman magiging isang tunay na makapangyarihang tao. Ang mga salita ni Mateo ay parang isang mabigat na martilyo na tinatamaan ang espiritu ni Tyson ng sunod-sunod na nagiiwan sa kanya na kinakapos ng hininga. 80. Tumahimik ka. Isang maliit na 6th level essence realm ang naglakas loob na magsalita ng kalokohan tungkol sa pagiging isang makapangyarihang nilalang sa harap ko. Isang biro. Sa wakas ay nawala sa sarili si Tyson at binaliwala ang mga sinabi ni Mateo. Ganoon ba? Kung gayon, ano ang kinatatakutan mo? Dali, halika at patayin mo ako, itong maliit na 6th level essence realm. Ang mga salita ni Mateo ay puno ng hindi mabilang na pangungutya. Humph! Sa tingin mo ba hindi ko may detect ang ganoon kababang antas ng pang-aasar? Sige. Gagawin ko ang gusto mo ngayon, at ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na eksperto. Pagkatapos, ang half-step spirit condensation realm aura ni Tyson ay pinakawalan at tumama kay Mateo. Hindi hanggal si Tyson. Ang pinakamalaking bentahe niya ay ang cultivation realm, kaya malinaw na kailangan niya itong gamitin ng husto.
Ang isang spirit condensation realm ay maaari lamang umasa sa presyon ng kanyang kaharian upang pabagalin at maging stagnant ang essence energy ng isang essence chi realm. Bagamat hindi lubos na kayang ilabas ng kanyang half-step spirit condensation realm ang presyon ng isang spirit condensation realm, mayroon na itong malaking kapangyarihan. Ang spirit condensation realm ay talagang nagpipigil sa enerhiya ng asensya sa loob ng dantian hanggang sa limitasyon nito na nakakamit ang realm kung saan ang naipon na chi ay nagiging likido. Ito ay isang minsanang pagsulong ng enerhiya ng asensya ng katawan. Kaya naman, maging sa dami man o kalidad, ang essence energy ng isang spirit condensation realm ay higit na nakahihigit kaysa sa normal na essence energy. Ang pagnanais na talunin ang isang spirit condensation realm gamit ang lakas ng enerhiya ng asensya ay isang napakahirap na bagay na gawin. Ang isa ay maaaring mangailangan ng napakalakas na mga teknik sa martial upang matugunan ang pagkakaiba sa cultivation realm o gumamit ng mga pildores na panggamot na sumusuway sa langit upang mabawi ang pagkakaiba sa kapangyarihan. Pero ano man ang paraan na ginamit, ang kailangan lang ay ang paraan na ito ay kayang tumbasan ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng isang essence chi realm at isang spirit condensation realm. Ang tinatawag na half-step spirit condensation realm ay nangangahulugan na ang martial artist ay nasa proseso ng pagtunaw ng kanilang naipon na chi at bahagyang taglay na ang kapangyarihan ng isang spirit condensation realm. Ang kapangyarihan ng isang half-step spirit condensation realm ay sapat na upang durugin ang sinumang martial artist ng essence chi realm. Magaling talaga si Tyson. Matagal na sana siyang maaaring makarating sa spirit condensation realm ngunit palagi niyang pinipigilan ang kanyang lakas sa half-step spirit condensation realm para sa Earth Rank Advancement Test. Gayunpaman, medyo kulang pa rin ang kanyang pangunawa, kaya hindi niya napagbuti ang kanyang kasanayan sa martial technique. Kaya naman, wala siyang paraan para tumaas ang ranggo para talunin ang 5 nakaitim na martial artist ng spirit condensation realm. Tutal, siya ay kalahating hakbang na spirit condensation realm lamang. Malaki pa rin ang agwat kumpara sa isang tunay na spirit condensation realm. Nang makitang ginagamit ni Tyson ang pagsupil ng kanyang cultivation realm para harapin siya, malamig na tumawa si Mateo. Ginagamit mo ba ang cultivation para supulin ako? Nakakalungkot na masyadong mababa ang cultivation realm mo. Kung gagamitin ng isang third level spirit condensation realm pataas ang galaw na ito para harapin siya, magiging mahirap talaga ito. Pero ang isang half-step spirit condensation realm na gumagawa nito ay parang pag-aasar lang sa sarili. Ganap na inilabas ni Mateo ang enerhiya ng asensya sa kanyang katawan ng mga sandaling iyon, at ang kanyang aura ay pumailan lang, na nagtulak pabalik sa aura ni Tyson. Isang iglap lang ang lumipas, at ang mga aura ng dalawang taong ito ay magkatugma na. Wala ni isa sa kanila ang may nagawang anumang masama sa isa't isa. Dati itong maingay na lugar, at ngayon, maraming estudyante ang nagtipon para manood. Nang makita nilang pantay ang aura ni Mateo at ang aura ni Tyson, natigilan sila at hindi makapagsalita. Hindi pwede. Talaga bang nasa 6th level essence chi realm lang yan si Mateo? Talaga. Maaari talaga siyang pantayan ni Senior Apprentice Brother Lin sa ilalim ng pagsupil sa cultivation realm. Nakakainis talaga ito. Hindi ba't ibig sabihin nito na ang kanyang kapangyarihan ay hindi bababa sa isang half-step spirit condensation realm? Dapat ganoon nga ang teorya. Pero hindi ba't ibig sabihin noon ay kahit nasa 6th level essence chi realm pa lang si Mateo, ang kapal ng essence energy niya ay hindi naman mas mababa sa isang half-step spirit condensation realm? Hindi ba't katawa-tawa ito? Siyempre, hindi ito biro. Ang kapal ng enerhiya ng asensya ni Mateo ay talagang nakakatakot. Simula nang magsimula ang first level essence chi realm, ang enerhiya ng asensya na nakonsumo ni Mateo noong cultivation ay ilang beses na mas malaki kaysa sa dati. Sa ilalim ng akumulasyon ng napakaraming realm, ang densidad ng essence energy ni Mateo ay kahanga-hanga na. Kaya naman kaya niyang harapin si Tyson pagdating sa aura. Ang densidad ng enerhiya ng asensya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng malaking reserba, kundi, ang pagkakaroon ng kadalisayan ng enerhiya ng asensya, na higit na nakahihigit sa enerhiya ng parehong kaharian. Bilang halimbawa, sina Mateo at ang ilan pang 6th level essence chi realm ay nagsagawa ng parehong martial technique.
Ang ibang tao ay nangangailangan ng isang unit ng essence energy, habang si Mateo ay nangangailangan lamang ng isang katlo ng isang unit o kahit isang 5. Ito ang dahilan kung bakit makapangyarihan si Mateo. Nang makitang hindi natatalo si Mateo sa aura, naging lubhang pangit ang ekspresyon ni Tyson. Dahil hindi niya kayang supulan si Mateo gamit ang cultivation realm, si Tyson lang ang direktang makakalaban niya. Gayunpaman, may alam si Mateo na kakaibang martial technique tulad ng Stockholm Waves Layered Palm. Isang sandali ng paglampas, maaaring magdulot ito ng malubhang pinsala, at posibleng kamatayan pa. Sa sandaling ito, natural lamang na hindi basta-basta maniniwala si Tyson na mag-aalangan si Mateo tungkol sa ilang mga patakaran. Ito ay isang laban na may bahid ng buhay at kamatayan. Humph! Paano kung malakas ang aura mo? Ngayon, ipapasaksi ko sa iyo kung ano ang isang half-step spirit condensation realm. Thunderous Feast. Tumama ang suntok ni Tyson kay Mateo. May bakas pa nga ng kuryente sa kamao. Isa itong napakahusay na tier isang martial technique na nakita ni Mateo sa scripture library, ang Thunderous Feast. Ang kapangyarihan ng isang superior grade tier isang martial technique na pinakawala ng isang half-step spirit condensation realm ay tunay na nakakatakot. Bagamat hindi tumama ang suntok na ito sa kanila, nakaramdam din ng matinding pressure ang mga nakapalibot na estudyante, lalo na si Mateo na direktang tumatanggap nito. Nakakatakot talaga ang Thunderous Feast ni Senior Apprentice Brother Lin. Natatakot akong sinanay na ito para sa yugto ng malaking tagumpay. Oo. Kahit hindi ako ang tinutukan ng suntok na iyon, kinakapos pa rin ako ng hininga ngayon. Karapat-dapat talaga siyang maging pinakamalakas sa Earth ranking. Nakakatakot. Pinagpipilitin talaga ni Mateo ang sarili niya. Kahit papaano, si Senior Apprentice Brother Lin ay isang half-step spirit condensation realm. Paano siya matatalo ng ganoon kadri? Sa pakikinig sa kanilang pag-uusap ngayon lang, parang deathmatch talaga. Anong klaseng matinding puot ang mayroon sila sa isa't isa? Kahit na pinatay nila talaga ang kabilang panig, hindi rin sila makakataka sa parusa ng akademya. Bakit ba ang dami mong pakialam? Dahil may palabas, manood ka na lang. Hindi ka naman madadami. Naramdaman din ni Mateo ang pressure habang kaharap ang lightning attribute martial technique ni Tyson. Tunay ngang makapangyarihan ang isang half-step spirit condensation realm. Hindi pinili ni Mateo na makipaglaban ng harapan kay Tyson, sa halip ay nagpasya siyang umiwas. Gumalaw ang mga paa ni Mateo at isinagawa ang instant flash, naglaho sa isang kisap mata, nag-iwan ng isang after image kung saan siya unang naroon. Nasa kalagitnaan na ng suntok si Tyson nang makita niya ito. Malamig siyang tumawa at sinabing, after image. Humph! Kakaunting tricks. 7-star steps. Nawala rin si Tyson sa kalagitnaan. Mababang grade na tier 2 martial technique, 7-star steps. Nasa panganib si Mateo. Tama. Masyadong mapangapi ang tier 2 martial technique. Gulat na sigaw ng karamihan. Ang 7-star steps ay isang low-grade tier 2 martial technique, habang ang instant flash ay isang middle-grade tier isang martial technique lamang. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Ang mga tier 2 martial techniques ay kadalasang ginagamit gamit ang essence energy ng spirit condensation realm. Ang mga epekto ay natural na naiiba sa mga tier isang martial techniques na na-activate gamit ang essence energy ng Essence G realm. Kahit na ang instant flash ni Mateo ay lumampas na sa hangganan ng Great Circle stage at umabot na sa Breaking Illusion stage, mas mababa pa rin ito kaysa sa tier 2 martial technique. Tutal, masyadong mababa ang grado ng instant flash. Nagpakilala si Mateo, at kasabay nito, naramdaman niya ang matinding panganib na nagmumula sa likuran. Dahil wala siyang oras para mag-isip, ginamit niya ulit ang instant flash at agad na naglaho. Gayunpaman, ang pakiramdam ng panganib ay hindi kumupas at patuloy na kumapit sa kanya na parang isang parasitikong uod. Ngayon lang napagtanto ni Mateo na minamaliit niya si Tyson. Hindi dapat pagtawanan ang pinakamalakas sa mga Earth rank. Ang kanyang kapangyarihan ay halos kapantay na ng Heaven rank at mas malakas kaysa sa karaniwang first level spirit condensation realm.
Base sa pamantayan ng Illusionary Spirit Tower, malamang na kayang tapusin ni Tyson ang 4 na martial artist na nakaitim ang pananamit ng kaunti na lang ang lamang para makapasa sa pagsusulit. 81. Terena. Nagsimula ng maglaban ang punong estudyante ng General Affair Department, si Senior Apprentice Brother Lin, at ang henyong estudyanteng may ranggong Earth na kamakailan lang ay sumikat, si Mateo. Magkakaroon ng magandang palabas na dapat panoorin. Mateo. Hindi ba't nasa 4th level Essence Tree Realm lang siya? Matagal nang nasa half-step Spirit Condensation Realm si Senior Apprentice Brother Lin. Paano naman naging katapat niya si Mateo? Tanga ka ba? Hindi ba't pumasok si Mateo sa isang nakasarang pag-iisa ilang araw na ang nakalipas? Lumabas na siya sa pag-iisa at nasa 6th level Essence Tree Realm na siya. Eh ano? Isang saradong pag-iisa ng ilang araw at 6th level Essence Tree Realm. Tagang kakaiba ang lalaking yan. Pero kahit na nasa 6th level Essence Tree Realm pa siya, hindi siya maaaring maging katapat ni Senior Apprentice Brother Lin, di ba? Sino ang nakakaalam? Narinig ko rin mula sa ibang tao. Mukhang may matinding alitan sa pagitan nilang dalawa na siyang pumukaw sa galit ni Mateo kaya gusto na niyang patayin si Senior Apprentice Brother Lin kahit alam niya ang patakaran ng akademya. May ganoong bagay ba? Halika. Dali, tingnan natin. Mabilis na kumalat ang balita ng deathmatch ni na Mateo at Tyson Linson sa buong Central Academy. Dalawang estudyante ang nagtalo tungkol dito ng ilang sandali sa isang sulok ng akademya at pagkatapos ay nagmadali silang lumapit upang manood ng palabas. Ngunit ang kanilang usapan ay nakarating sa tainga ng ibang tao. Nagkataong malapit lang si Ivan, at nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang taong ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi niya inakalang ganoon pala kalakas ang loob ni Tyson Linson para direktang hikayatin si Mateo na labagin ang mga patakaran ng akademya. Ngayon, kahit si Mateo man ang pumatay kay Tyson Linson o si Tyson Linson ang pumatay kay Mateo, maaari siyang umupo roon at tamasahin ang mga natamo ng mangingisda. Dati, hinayaan niyang hikayatin ni Rosalind si Tyson Linson at talagang natukso ang lalaking iyon. Makitid ang isip ni Tyson Linson. Sa pamamagitan lamang ng kaunting pagtatalo, nainggit siya at napuot kay Mateo. Masakit pa rin ang ulo ni Ivan nitong 2 araw habang bumibilis ang pag-unlad ni Mateo. Hindi lang niya naabot si Ivan sa martial path, tuluyan niya itong nadurog sa alchemy path. Sino ang mag-aakala na direktang pinukaw ni Tyson Linson si Mateo? Matapos makinig sa usapan ng dalawang tao, si Ivan ay natuwa ngunit nagulat din. Nagtago si Mateo at nasa 6th level Essence Tree Realm pagkatapos niyang lumabas. Kaya niyang malampasan ang Black Rank Advancement Test sa 4th level Essence Tree Realm. Hindi ba't ibig sabihin noon ay kaya na siyang durugan ng tuluyan ni Mateo gamit ang kasalukuyan niyang lakas? 1 buwan mahigit lang. Mahigit 1 buwan na, at tuluyang nagbago ang posisyon ni Mateo. 1 buwan na ang nakalipas, madali niyang kayang durugan si Mateo. Pagkalipas ng 1 buwan, si Mateo ay isang nilalang na kanyang hinahangaan. Kalokohan. Ano ba talagang nangyari? Labis ang pagkadismaya ni Ivan. Wala nang mas nakakapagpalungkot pa sa isang tao kaysa sa maapakan ng isang taong minamaliit nila. Dala ang hinaing na ito, tumungo rin si Ivan. Gustong-gusto talaga niyang panoorin si Mateo na pinapatay ni Tyson Linson o si Mateo na pinapatay si Tyson Linson, at pagkatapos ay hinatulan ng kamatayan ng akademya. Ang 7-star steps ni Tyson Linson ay nasasanay na sa maliit na yugto ng tagumpay. Mas mabilis lang ito ng kaunti kaysa sa instant flash ni Mateo. Sa kasalukuyan, napilitan na si Mateo na mapunta sa isang mapanganib na sitwasyon dahil sa kanya. Kung siya ay pabaya at matamaan, malamang ay wala ng pagkakataong manalo. Ang Thunderous Fist ay kabilang sa kategorya ng Lightning Attribute Martial Techniques. Gayun din, mas malakas ito sa atake at mayroon pang ang epekto ng pamamanhid. Sa sandaling tamaan siya, halos wala ng lakas si Mateo para gumanti. Sa bilis, hindi kayang talunin ni Mateo si Tyson Linson. Sa pag-atake, nawala na ang inisyatiba ni Mateo. Kasalukuyan siyang nasa isang napakadepensibong sitwasyon. Haha! Takbo! Takbo ka! Gumalaw ka pa!
Gustong-gusto ko ang ganitong klaseng laro ng panghuhuli ng pusa at daga. Masyado kang kumpiyansa sa sarili mong punk, akala ko ba napakalakas mo? Kaya ganito lang kaliit ang kakayahan mo. Tumawa ng malakas si Tyson Linson habang hinahabol si Mateo. Tila may natitira pang lakas si Tyson Linson. Muling lumitaw si Mateo, at halos kasabay nito ay lumitaw si Tyson Linson sa tabi niya. Ang kamaong kulog ay direktang tumama sa dibdib ni Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi inaasahang nakatakas si Mateo. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay na parang kidlat, at kumalat ang enerhiya ng asensya sa kanyang palad. Nagpapatong-patong na alon, patong-patong na palma, 4 na patong na alon. Bomb! Isang kamao ang bumangga sa isang palad, at ang dalawang tao ay nagbanggaan at lumipad paatros. Halos 7 metro lang ang lumipad paatros ng katawan ni Tyson Linson, pero 10 metro ang lumipad ni Mateo. Malinaw na natalo si Mateo sa laban na ito. Pinatatag ni Tyson Linson ang kanyang katawan at malamig na tumawa habang sinasabing, kaya, talagang na-master mo ang Stockholm Waves Layered Palm, 4-layer wave. Hindi nakakapagtaka na nang ahas kang maging mayabang. Gayunpaman, ang Stockholm Waves Layered Palm na ito ay maaari lamang humawak sa Essence 3 Realms. Para hawakan ako. Malayo pa ang lalakbayin mo. Sa ngayon, pakiramdam mo ba ay namamanhid ang iyong mga kamay, at hindi maayos na umiikot ang iyong Essence Energy? Hahaha. Habang nagsasalita siya, si Tyson Linson ay tumawa ng malakas ng walang tigil. Ngayon lang, si Mateo ay nagsasalita pa rin tungkol sa puso ng isang makapangyarihang nilalang. Pero ngayon, pinigilan na siya nito. Labis siyang natuwa dahil dito. Inamin ni Tyson Linson na isang henyo si Mateo. Pero paano kung isa siyang henyo? Hindi ba't natalo pa rin siya sa kanya? Nakakatuwa talaga ang pakiramdam na ito ng mga madudurog na henyo. Medyo namamanhid ang kanang kamay ni Mateo, at medyo tumigil din ang sirkulasyon ng enerhiya ng asensya. Ang Thunderous Fist na ito ay tunay ngang may karapat-dapat na reputasyon. Kapantay pa rin ito ng 4-layer wave. Siyempre, kailangan pa rin kilalanin ni Tyson Linson ang kanyang cultivation realm para makaasa sa Thunderous Fist para makabunot kay Mateo. Hindi biro ang half-step spirit condensation realm. Halos isa itong malaking cultivation realm na mas mataas kaysa kay Mateo. Dati, si Mateo ang laging gumagamit ng bilis para durugan ang kanyang kalaban. Hindi niya inaasahan na tuluyan siyang mapapabagsak ni Tyson Linson sa bilis ngayon. Kung wala ang kalamangan sa bilis, wala siya paraan para umatake gamit ang kanyang buong lakas. Hindi siya bibigyan ni Tyson Linson ng pagkakataong sumugod. Ang sitwasyon ay lubhang hindi kanais-nais. Palihim na pinaikot ni Mateo ang kanyang Essence Energy upang linisin ang Lightning Attribute Essence Energy na nakabalot sa kanyang palad upang maibsan ang kanyang pamamanhid. Paano siya mabibigyan ni Tyson Linson ng ganitong pagkakataon? Sinusubukan mong bawasan ang pamamanhid. Tinatrato mo ba ako na parang 3 taong gulang na bata? Mamatay ka na. Sa sandaling ito, gumalaw muli si Tyson Linson. Isinagawa ang 7-star steps, at tinawid niya ang ilang metrong distansya, nakarating sa harap ni Mateo. Bomb! Isa na namang palitan ng salita at muling naghiwalay ang dalawang tao. Sa pagkakataong ito, mga 6 na metro lamang ang naatras ni Tyson Linson, habang si Mateo ay umatras ng mahigit 12 metro. Maliwanag na mas lalong lumala ang disbentahan ni Mateo matapos maapektuhan ng pamamanhid sa kanyang kanang kamay. Hindi binalak ni Tyson Linson na bigyan si Mateo ng pagkakataong huminga ng malalim. Matapos ayusin ang kanyang paghinga, muling sumugod ang kanyang Thunderous Fist. Kasabay noon, sunod-sunod na malakas na suntok, mas lalong lumakas ang kalamangan ni Tyson Linson. Hay nako! Mabilis ang pag-unlad ni Mateo, pero masyado niyang pinalaki ang sarili niya. Kilala ko rin si Tyson Linson. Isa siyang half-step spirit condensation realm at kilala bilang pinakamalakas na estudyante sa ranggo ng Earth. Gusto siyang hominy ni Mateo sa 6th level Essence 3 realm pa lang. Hindi ba't paghingi lang ito ng tawad? Sa isang pavilion, nagrereklamo si Bogart. Nakatayo sa tabi niya si Terry. Natural din na alerto siya sa isang malaking pangyayari. Sa tingin ko ay hindi ganoon kapabaya si Mateo. Baka may baraha siyang mapaglaruan.
Kumunat ang noo ni Terry habang pinapanood ang labanan sa malayo. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Bogart, at sinabi niya, ano pa kayang mga baraha ang natitira sa kanya. Inaamin ko na isa talaga siyang napakahusay na henyo na lumilitaw lamang minsan sa bawat 50 taon. Nahijitin pa niya tayo, at talagang pinagkadalubhasaan niya ang 4-layer wave. Pero kahit ang kanyang 4-layer wave ay hindi kayang hawakan si Tyson Linson. Ano pa kayang mga galaw ang natitira sa kanya? Sayang. Sayang. Lalong kumunat ang noo ni Terry. Pareho ang tingin niya kay Bogart. Hindi niya talaga masabi kung anong ibang resort ang meron si Mateo. Kahit bilis man o atake, tuluyan siyang napigilan. Isang pagkatalo ang nakatakda. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may iba pang mga baraha si Mateo na hindi pa niya naipapakita. 82. Ganoon ba? Talaga. Pareho rin tayo ng nararamdaman. Tunay ngang henyo itong si Mateo, pero masyadong mainitin ang ulo at walang pasensya. Sa palagay ko ay may kinalaman ito sa biglaan niyang pagsikat. Walang tigil ang pagbuhos ng mga salita ni Bogart, ngunit tila hindi pinansin ni Terry Long. Tila silang dalawa ay bumuo ng isang pahiwatig na kasunduan. Sa tuwing magkikita sila, nag-uusap sila sa ganitong paraan. Marahil tama ang sinabi mo. Pero kung titingnan natin noong nakaraang beses na sumailalim siya sa deathmatch kay Quentin Claire, itong si Mateo ay isang taong nagpaplano muna at saka kumikilos. Tiyak na hindi siya magmamadali sa kanyang kamatayan ng walang ingat. Mapilit pa rin si Terry. Hay nako. Sabi ko, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bakit hindi na lang tayo tumaya? Matagal na akong naglalaway sa spirit essence pill mo. Pabaya pa rin si Bogart. Pastahan. Tumingin si Terry kay Bogart ng may mapang uyam na mga mata. Tama, pastahan. Hindi mo ba iniisip na may magandang potensyal si Mateo na makakapagligtas sa sitwasyon? Pupuste tayo sa kanilang tagumpay at pagkatalo. Paano yan? Hayagan na sinalubong ni Bogart ang mga mata ni Terry nang hindi itinatago ang kanyang pagnanais para sa Spirit Essence Pill. Ang Spirit Essence Pill ay isang tier 2 medicinal pill na iginawad ng Central Academy kay Terry. Maaari nitong mapataas ang success rate kapag ang isang martial artist ng Spirit Condensation Realm ay nakakaapekto sa bottleneck ng isang minor realm ng 70%. Para sa mga henyo ng Central Academy, ang ganitong uri ng medicinal pill ay walang ang isang himala para sa pagtawid sa mga kaharian. Ang mga henyo tulad ni Terry at Bogart ay mayroon ng mas mataas na tsansa na malampasan ang mga hadlang kumpara sa ibang tao. Sa tulong ng Spirit Essence Pill, halos naayos na ang paglusot sa mga cultivation realm. Kahit na may malaking hadlang mula sa 3rd level Spirit Condensation Realm hanggang sa 4th level, ang Spirit Essence Pill ay mayroon ding 40% na epekto. Makikita kung gaano kalakas ang medicinal pill na ito. Gayunpaman, ang Spirit Essence Pill ay napakabihirang makuha kahit sa isang lugar tulad ng Central Academy. Bihira itong ibigay sa mga estudyante. Dahil naging rango 1 si Terry sa Martial Roll of Honor kaya ginawaran ng akademya ang isang Spirit Essence Pill. Hindi niya kailanman matiis na gamitin ito at hindi niya inakalang matagal na itong pinagmamasdan ni Bogart. Tumingin si Terry kay Bogart at biglang ngumiti. Sige. Tataya ako sayo. Pero ano ang balak mong gamiting taya? Ginamit ni Terry ang Spirit Essence Pill bilang taya, kaya natural lang na kinailangan ding tumaya ni Bogart ng isang bagay na may katumbas na halaga. Medyo nagulat si Bogart sa kung gaano kabilis pumayag si Terry. Akala pa nga niya ay hindi papayag si Terry, kaya sinadya niyang gumamit ng mga salita para hikayatin ito. Hindi niya inaasahan na papayag talaga ito. Haha. Dahil prangka ka, hindi rin ako pwedeng maging masyadong kuripot. Noong nakaraang Endless Trials, pinalad akong makakuha ng peak tier 2 Sharphorn Beast's Inner Core. Paano yan para sa isang pastahan? Tumawa ng malakas si Bogart, na parang gumana ang kanyang plano. Nang marinig ito, nagiba ang kulay ng mukha ni Terry. Hindi ko inakalang mayroon ka palang ganito kagandang bagay. Natural lang na sapat na ang panloob na kaibuturan ng isang peak tier 2 Sharphorn Beast. Ang isang peak tier 2 Sharphorn Beast ay katumbas ng isang peak Spirit Condensation Realm Human Martial Artist.
Ngunit ang lakas ng pakikipaglaban nito ay mas malakas kaysa sa isang human martial artist sa parehong realm. Napakahirap hunt at patayin ang demonic beast na ito kung ang isa ay hindi isang crystal formation realm martial artist. Ang panloob na core ng Sharphorn Beast ay maaaring gamitin upang pinuhin ang tier 2 pataas na medicinal pill, kaya malinaw na sulit ito ng malaki. Ngumisi si Bogart at may pagmamalaking sinabi, "Hindi ko inakalang magiging matalino ka, Terry, sa buong buhay mo, pero ang tanga mo pala ngayon. Malapit nang maging akin ang spirit essence pill mo. Hahaha. Tingnan mo nga si Mateo. Malamang hindi niya maiangat ang kanang braso niya ngayon, tama ba ako? Ano bang meron siya?" Nasa kalagitnaan na ng pagsasalita si Bogart bago biglang tumigil. Ito ay dahil sa sandaling ito, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap sa pagitan ng laban nina Tyson Linsen at Mateo. 7-8 beses na magkasunod na nakasagupa si Tyson Linsen kay Mateo. Siya ang may pinakamataas na kalamangan, habang halos baldado na ang kanang kamay ni Mateo. Ngumiti si Tyson Linsen ng may kalupitan at nagpakawala ng isa na namang Thunderous Fist. Pero samantala, hindi man lang maiangat ni Mateo ang kanyang braso. Tila nakita ni Tyson Linsen ang eksena kung saan ang isang tumataas na henyo ay nagiging pile sa ilalim ng kanyang kamao. Tila wala nang natitirang galaw si Mateo, at sa sitwasyon kung saan hindi na makagalaw ang kanyang kanang braso, itinaas niya ang kanyang kaliwang braso. Tumalsik ang kaliwang palad ni Mateo at muling sumalpok sa Thunderous Fist ni Tyson Linsen. Akala ng lahat ay patay na si Mateo sa pagkakataong ito. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga mata na gulat, ang katawan ni Tyson Linsen ay lumipad paatras ng ilang dosenang metro. Fu! Diretso na dumura si Tyson Linsen ng isang malaking subo ng dugo sa hangin na nagpapula sa kanyang damit. 8-layer wave. Kanina lang, iyon ba ay 8-layer wave? Paano ito naging posible? Isang buwan lang ang ginugol niya para maunawaan ang 8-layer wave. Tao pa rin ba siya? Ang lalaking ito ay hindi talaga nabibilang sa saklaw ng mga tao. Napakalaking halimaw. Kahit na si Senior Apprentice Brother Long ang nakatayo sa harap niya, mapapahiya pa rin siya sa kanyang kababaan. Ang 8 patong na alon ni Mateo ay nagdulot ng ingay sa mga nakapalibot na manunood. Pinag-uusapan ito ng lahat. Patong-patong na alon, patong-patong na palad, 8 patong na alon. Ang teknik sa pakikipaglaban na halos imposibleng maunawaan ay naunawaan ni Mateo sa loob ng isang buwan. Sino ang mag-aakala kung ano ang iisipin nila kung alam nilang naunawaan na ni Mateo ang 8-layer wave noong pinatay niya si Quintan? Hindi naman sa gusto ni Mateo na mabugbog, kundi, masyadong malakas talaga si Tyson Linsen. Kung ipinakita ni Mateo ang 8-layer wave mula pa sa simula, tiyak na hindi siya makakalaban ni Tyson Linsen. Sa sandaling nagbantay si Tyson Linsen laban dito, hindi magdudulot ng malaking banta si Mateo kay Tyson Linsen kahit gamitin niya ang 8-layer wave. Sa huli, napakababa ng cultivation realm ni Mateo. Ang 16 na beses na pinakawala na kapangyarihan ng isang 6th level essence tree realm ay sapat na nga upang patayin ang isang martial artist sa 1st level spirit condensation realm. Ngunit si Tyson Linsen ay hindi pa isang patay na tao. Dahil kinikilala bilang pinakamalakas sa ranggo ng mundo, si Tyson Linsen ay hindi isang mababang uri tulad ni Zhang. Paano masasabing pinakamalakas sa ranggo ng daigdig ang isang tao sa loob ng Central Academy kung saan ang mga henyo ay parang mga ulap at walang kwentang nilalang? Napansin na ito ni Mateo noong nakipagpare siya kay Tyson Linsen. Kaya naman, nagmumukha siyang mahina para bawasan ni Tyson Linsen ang kanyang pagbabantay. Ang yin-yang separation flow technique ni Mateo ay nasa tugatog ng pagiging perpekto, kaya ang pagkakaiba sa pagitan ng kaliwang kamay at kanang kamay ay hindi naging malaking isyo para sa kanya. Hindi mas mababa ang kapangyarihan nito kaysa sa kanang kamay niya nang gamitin niya ang Stackung Waves Layered Palm gamit ang kaliwang kamay. Halos lahat ng enerhiya ng katawan ni Mateo ay naipon na para sa suntok na ito. Hindi nakapaghanda si Tyson Linsen, at malubhang nasugatan ni Mateo. Kayang tapusin ni Mateo ang isang martial artist sa 1st level spirit condensation realm sa Illusionary Spirit Tower noong nasa 4th level essence tree realm pa siya.
Ngayong nasa 6th level Essence Tree Realm na siya, maiisip mo kung gaano kalaking kapangyarihan ang nasa palad na ito. Tinamaan si Tyson Linson habang lumilipad paatras ng ilang dosenang metro bago bumagsak ng mabigat sa lupa. Walang galaw habang siya ay nakahiga at walang malay. Tunay na tahimik ang paligid. Tumingin ang lahat kay Mateo na parang nakakita ng halimaw. Sa pavilion, si Terry ay nagkaroon ng pambihirang malakas na tawa. Napakahusay na 8 alon. Isang mahusay na taktika ng pagpapakitang mahina. Mapaplano man o lakas, si Mateo ang nangunguna. Nakakatakot na kalaban. Inaasahan ko ang mabilis mong paglaki upang labanan ako balang araw. Ibinuka ni Bogart ang kanyang bibig at isinara itong muli. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa eksenang nasa harap niya. Napakalaki ng pagkakaiba ng bago at pagkatapos. Ito ang kilala bilang pinakamahirap na tier isang martial technique sa Central Academy, ang Stacking Waves Layered Palm. Paano kaya mabilis na nauunawaan ni Mateo na lalaking iyon ang 8 alon? Haha! Mukhang wala kang pag-asa na makuha ang Spirit Essence Pill ko. Tumingin si Terry kay Bogart ng may ngisi. Hindi kumalma si Mateo. Alam niyang hindi sapat ang palad na ito para patayin si Tyson Linson. Susundan niya ang isa pang palad. Pagdating sa harap ni Tyson Linson na may instant flash, isa pang palad ang lumabas. Bang! Bang! Isang malaking butas ang nabutas sa lupa. Hindi nito nakita si Tyson Linson. Ilang metro ang layo, tinitigan ni Tyson Linson si Mateo gamit ang mga matang may makamandag na galit. Galit siyang sumigaw, Mateo. Pinilit mo ako. 83. Mateo. Pinilit mo ako. Tiningnan ni Tyson Linson si Mateo nang may pagkainsulto. Biglang lumakas ang aura ni Tyson Linson, at ang nakapalibot na enerhiya ng asensya ay bumuhos ng malakas patungo kay Tyson Linson. Nang makita ito ni Mateo, naging seryoso ang mukha niya. Tingnan mo, dali. Senior Apprentice Brother Lin, siya. Nakakalusot na siya. Gusto niyang makalusot papunta sa Spirit Condensation Realm. Matagal na sana nang maaaring makaabot sa Spirit Condensation Realm si Senior Apprentice Brother Lin. Napigilan lang niya ang kanyang lakas sa half-step Spirit Condensation Realm para sa Earth Rank Advancement Test. Nako, napilitan din si Senior Apprentice Brother Lin na gamitin ang kanyang talino kay Mateo. Sino ang mag-aakala na kaya niyang maging dalubhasa sa 8-layer wave? 32 beses ang lakas niyan. Tama. Masyadong malakas si Mateo. Nasa 6th level Essence Tree Realm pa lang siya, at kaya niya talagang pilitin ang half-step Spirit Condensation Realm Senior Apprentice Brother Lin sa ganoong estado. Pero, tapos na. Si Senior Apprentice Brother Lin ay makakarating na sa Spirit Condensation Realm, at nauubos na ang lahat ng mga kakayahan ni Mateo. Wala nang pagkakataong manalo. Malinaw na pesimistiko ang mga tao tungkol kay Mateo. Noong nasa half-step Spirit Condensation Realm si Tyson Linson, nahihirapan na si Mateo. Ngayong malapit na siyang makarating sa Spirit Condensation Realm, ano ang magagamit ni Mateo para labanan siya? Mahigit 300 metro ang layo, sa pavilion, tinapik ni Bogart ang kanyang dibdib ng may takot na tingin. Diyos ko! Tinakot ko ng husto ang munting Panginoong ito. Sinubukan kong nakawin ang manok pero muntik ko nang mawala ang kanin. Muntik ko nang mawala ang panloob na kaibuturan ng sharp-horned beast na nahirapan akong makuha. Sabi ko, Old Long, pwede mo na bang ibigay ang iyong Spirit Essence Pill? Tumingin si Terry at palihim na bumaantong ninga. Kahit gaano pa kalaki ang kalkulasyon ni Mateo, malamang hindi niya inaasahan na makakalusot si Tyson Linson sa huling sandali. Maghintay na lang siya ngayon. Kahit ayaw niyang aminin sa sarili niya, alam niyang hindi mataas ang tsansa ni Mateo na manalo. Pero iba ang iniisip niya, at iba naman ang sinabi niya. Ano ba ang ikinababahala mo? Hindi pa tapos. Hehe. Hindi ka talaga susuko hanggat hindi nawawala ng pag-asa. Ganito na talaga. Wala pang 10% na tsansa si Mateo na manalo. Bakit ka pa rin nagtitimpi? Sinabi mo na nawala pang 10% ang tsansa niyang magtagumpay. Hanggat hindi zero ang tsansa, may pag-asa. Kahit matigas ang ulo niya, isa si Terry sa mga taong katulad niya. Imposibleng sumuko siya hanggat wala ng pag-asa.
Natulala si Bogart at tanging nasabi na lang, sige. Tingnan na lang natin. Pagkatapos nilang maglaban, hindi mo pa rin ba masunarang ibibigay ang Spirit Essence Pill? Sa isa pang pavilion, isang binata at isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo at ang kanilang mga kamay ay nasa likod ng kanilang mga likuran. Pangalawang tiyo, ano sa palagay mo? Bumulong ang binata at nagtanong sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Kung hindi mapuputol ang batang ito, tiyak na magiging malaking sakuna siya sa pamilyang Su. Sa tingin ko rin. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kanya. Nakakatakot talaga ang pagbuti ng kalagayan niya ngayong buwan. Ano man ang nangyari, hinding-hindi maliligtas ang batang ito. Si Henry Croswell lang mag-isa ay napakahirap na pakitunguhan. Kung hahayaang lumaki ang anak niya, malamang na kailangan ng umalis ng pamilyang Sullivan sa merkado ng mga halamang gamot sa hinaharap. Lubos na sumang-ayon ang binata. Tumanggaw siya at nagtanong, pangalawang tiyo, doon sa disciplinary hall. Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang ipinaalam sa mga tao sa baba na ituring na parang wala lang ang bagay na ito. Hahayaan muna natin sina Mateo at Tyson Linson na mag-away. Ano man ang resulta, tiyak na patay na si Mateo. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag ang binata. Ang grupo ng mga matatandang iyon ay talagang matyaga. Pangalawang tiyo, hindi ka kumilos, at wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng kanilang sarili. Mukhang pareho tayo ng intensyon, nakaupo sa tuktok ng bundok para panoorin ang labanan ng mga tigre. Malamig na tumawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Pinapanood ang mga tigre na naglalaban. Haha! Dalawang maliliit na pusa lang, yun lang. Sa 2 taong ito, ang binata ay si Ethan Sullivan, ang bagong henerasyon ng pamilyang Sullivan, habang ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay ang pangalawang tiyuhin ni Ethan, si Luban Sullivan. At siya rin ang elder ng disciplinary hall ng Central Academy. Tama nga naman, matagal na nilang natanggap ang balita. Madali para sa kanila ang pagpapahinto sa laban na ito sa tamang panahon. Gayunpaman, wala pang instructor na dumating hanggang ngayon. Para bang napagkasundoan ng lahat na hayaan na lang sina Tyson Linson at Mateo na tapusin ang laban. Malamig na tiningnan ni Mateo si Tyson Linson nang walang balak na sumabad. Sa halip, tahimik siyang kumuha ng isang transcendent grade Chi returning pill at nilunok ito. Pagbalik niya sa Fragrant Medicine Pavilion ilang araw na ang nakalipas, mas marami pang gamot ang naproseso ni Mateo. Gamit ang kanyang lakas, napakadali lang talaga sana nitong pinuhin ang tier 1 medicinal pills. Matapos makainom ng transcendent grade tier 1 Chi returning pill, agad na bumalik sa tugatog nito ang essence energy ni Mateo. Ang ganitong uri ng paggamot ay hindi isang bagay na kayang tamasahin ng isang karaniwang tao. Ano ang nakay ni Mateo? Ang enerhiya ng kanyang esensya ay agad na nakabawi. Kalokohan yan. Siguradong Chi returning pill yan. Pero, kaya ba ng Chi returning pill na mabawi ang ganito kalaking essence energy? Ito. Baka mas mataas ang grado. Gaano kataas na grado ang kailangan para tuluyang makabawi ang enerhiya ng esensya? Ito. Ang superior na grado. Ang transcendent na grado. Ang paglunok ni Mateo ng gamot ay nakapukaw ng atensyon ng mga nakapaligid na manunood. Tila may natuklasan si Bogart at gulat na sinabi, matandang Long, tingnan mo ang dibdib ni Mateo. Sa pamamagitan ng pagpapakain ng enerhiya ng esensya, ang katawan ng isang martial artist ay hihigit pa sa katawan ng isang karaniwang tao. Ang distansya na ilang daang metro ay hindi maituturing na malayo para sa mga martial artist ng spirit condensation realm. Noong una, hindi napansin ng lahat na may dagdag na laman ang dibdib ni Mateo. Ngunit ang kanyang paglunok ng gamot ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa badge na nakalagay sa kanyang dibdib. Natural lang na nakita rin ni Terry ang badge na iyon at hindi sinasadyang napabuntong hininga ng malamig. Isa talaga itong mababang ranggo na Alchemy Master Badge. Si Terry na laging kalmado ay walang humpay na namangha. Hindi maaari. Nasa 6th level Essence Chi realm lang siya. Peke ba ang badge na yan? Ang iniisip ni Bogart ay katulad ng marami pang iba. Akala nila peke ang badge. Paano nangyari iyon? Sino ang mga ngahas na gumawa ng badge na inisyo ng Alchemist Association?
Iyon ang magiging dahilan para maging kalaban ng lahat ng alchemist ang isang tao. Tiyak na mamamatay sila ng walang libingan. Pero paano niya mapapaganda ang tier 2 medicinal pills gamit ang kanyang 6th level Essence Chi Realm Soul Strength? Naalala ko. Ilang araw na ang nakalipas, nag-organisa ang akademya ng isang group test. Mukhang sumali si Mateo. Mukhang pumasok siya sa isang saradong pag-iisa pagkatapos bumalik mula sa Alchemist Association. Ibig sabihin, noong naging isang low-rank alchemy master siya, nasa 4th level Essence Chi Realm pa lang siya. Natarante rin si Terry sa kanyang pagsusuri. Kung totoo nga iyon, napakahalimaw talaga ni Mateo. Ang tuklas na ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mga estudyante, at lahat ay nagsimulang magtalo. Siyempre, ang pangkalahatang pinagkaisahan ay ito ay peke. Gamit ang peking badge ng Alchemist Association, ang bagay na ito ay mas seryoso pa kaysa sa pagpatay sa isang tao sa akademya. Naging seryoso ang mukha ni Ishan. Pangalawang tiyo, anong meron sa badge? Talaga bang nakapasa siya sa pagsusulit ng Alchemy Master? Hindi rin maganda ang itsura ng mukha ni si Yubay. Pero tumanggo siya at sinabing, kung hindi tanga si Mateo, dapat totoo ang badge na yan. Pero hindi na dapat palampasin pa ang bastos na to. Isang mababang rango na Alchemy Master sa 6th level Essence Chi Realm. Hindi ganoon kadali kung gusto siyang patayin ng second uncle, di ba? Humph! Ang isang patay na henyo ay hindi na henyo. Kaya bang kalabanan ng mga matandang iyon ang pamilyang Sullivan ko dahil lang sa pagpatay ko sa isang punk na lumabag sa mga patakaran ng akademya? Malamig na ngumiti si Luban. Ang intensyon ng pangalawang tiyo ay kinapa ni Luban ang kanyang lalamunan at malamig na sinabi, maghintay ka hanggang matapos sila sa laban. Pupunta ako roon at tatapusin si Mateo. 84. Hindi ipinaalam ni Joven ang tungkol sa pag-angat ni Mateo sa mababang ranggong Alchemy Master. Kaya naman, tanging si Rosie at ang mga estudyanteng napilitang manampa sa Heavenly Daw Oath ang nakakaalam na nakuha niya ang Alchemy Master Badge sa loob ng akademya. Noong una, ang badge na ito ay hindi kailangan ni Mateo. Ngunit ito ay isang bagay na ginamit ni Laika upang protektahan ang kanyang buhay, kaya natural lamang na ito ay naging pambihira para kay Mateo. Matapos ibigay ni Mateo si Laika kay Rosie, seryoso niyang isinuot ang badge. Wala siyang balak na magpasikat, pero kasalukuyang nagdudulot ito ng malaking kaguluhan. Nagharap sina Mateo at Tyson Linson mula sa malayo. Matapos makapag-adjust ng ilang sandali, nakabawi sila sa kanilang pinakamainam na kondisyon. Hindi niya naantala ang pambihirang tagumpay ni Tyson Linson dahil wala itong silbi. Matagal nang nauunawaan ni Tyson Linson ang Spirit Condensation Realm at maaari na niyang malampasan ang hangganang ito anumang oras. Pinipigilan lamang niya ang kanyang Cultivation Realm mula pa noon at hindi niya nakumpleto ang hakbang ng pag-compress ng Essence Energy sa isang liquid state. Kahit na maglunsad si Mateo ng isang sorpresang pag-atake kay Tyson Linson ngayon, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang tagumpay. Kaya't mas mabuting gamitin niya ang oras para ayusin ang kanyang kondisyon. Kasunod ng pagkawala ng bagyo ng enerhiya ng Asensya, biglang pumailan lang ang aura ni Tyson Linson, at ang enerhiya ng Asensya ay kumalat ng ligaw. Hahaha. Ito ang Spirit Condensation Realm. Mateo, ikaw ang humingi nito. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ako papatayin. Matapos makalusot, naramdaman ni Tyson Linson ang kanyang katawan na sumasabog sa lakas na parang may bumukas na pintuan. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay isa na siyang walang talo. Ang pagtawid sa isang malaking kaharian ay isang napakapambihirang bagay kahit sino pa ito. Gayunpaman, hindi nakita ni Tyson Linson ang anumang uri ng takot sa mukha ni Mateo na siyang nagpadismaya sa kanya. Ito ang pinagkakatiwalaan mo. Pakiramdam mo ba ay nakuha mo na ako pagkatapos mong makarating sa Spirit Condensation Realm? Walang pakialam na sabi ni Mateo. Humph! Paano kung ganoon nga? Ano ang kailangan mong ipaglaban sa akin ngayong pinaghiwalay tayo ng isang malaking kaharian? Tiyak na mamamatay ka ngayon. Malamig na ngumiti si Tyson Linson. Walang kwenta. Malamig na sabi ni Mateo. Anong sabi mo? Sigaw ni Tyson Linson. Hindi ba't paglusot lang ito sa Cultivation Realm?
Magsisimula ako ng breakthrough para makita mo. Sa pakikinig sa sinabi ni Mateo, parang ang pagtawid sa mga kaharian ay kasing simple ng pagkain at pagtulog. Tumawa ng malakas si Tyson Linson. Nakarating ka na sa 6th level Essence Tree Realm at hindi mo pa nga nabubuo ang iyong Cultivation Realm, pero gusto mo pa ring maabot ang mga Cultivation Realm. Sige, titingnan ko kung paano mo maaabot ang mga Cultivation Realm. Kung gayon, bantayan mong mabuti. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha si Mateo ng isang medicinal pill at nilunok ito. Ito ay eksaktong 5-element spirit link pill. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Tyson Linson, at bigla siyang nagkaroon ng masamang kutob. Noong una, hindi niya ito pinansin. Pero nang makitang gusto talaga ni Mateo na gumamit ng medicinal pill para pasukin ang Cultivation Realms, hindi niya maiwasang pagsisihan ang mga sinabi niya kanina. Bagamat hindi inisip ni Tyson Linson na mayroong anumang medicinal pill na maaaring direktang makalusot sa mga kaharian, agad pa rin siyang tumugon. Isa itong deathmatch. Hindi na nag-abalang bawiin ni Tyson Linson ang kanyang mga sinabi at kung ano-ano pa. Buong lakas na kumilos ang 7-star steps nang ang kanyang kamao na may kidlat sa paligid nito ay tumama kay Mateo. Ang kanyang mga kilos ay umani ng sunod-sunod na pangungutya. Malinaw na sinalubong ito ng paghamak ng lahat. Kanina lang, sinasabi pa rin niya na gusto niya itong makitang magtagumpay. Pero ngayon, sinampol niya ang sarili niyang bibig, at palihim na inatake siya. Sobrang walang hiya. Sobrang walang hiya. Si Senior Apprentice Brother Lin ay kahit papaano ay isang martial artist sa Spirit Condensation Realm. Paano siya naging ganoon kawalang hiya? Hay nako. Kung ang isang tao ay walang hiya, wala silang talo. Ano ang gagawin kung makapal ang kanilang balat? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Deathmatch ito. Kung naglalako lang si Mateo, ayos lang ang lahat. Kung kaya niya talagang malusutan ang mga Cultivation Realm at maabot ang 7th level Essence Tree Realm, isa na naman itong pag-usad sa isang maliit na yugto. Lalong lalakas ang banta. Kung ilalabas niya ang 8-layer wave, gaano kaya kitikot ang kapangyarihang iyon? Tama ka. Pero pakiramdam ko pa rin ay napakawalandian ito. Ang isang buhay na tao ay nangangailangan ng mukha tulad ng isang buhay na puno na nangangailangan ng balat. Kung hindi mo kaya, huwag kang masyadong magsalita. Ang daming nakatingin. Hindi pa ako nakarinig ng kahit anong medicinal pill na direktang makapagpapataas ng Cultivation Realms. Hindi ko alam kung nagpapanggap lang si Mateo na malakas. Kung talagang matapang ang kanyang pag-arte, seryoso na talaga ito ngayon. May mali. Mukhang hindi na Thunderous Fist ang martial technique ni Senior Apprentice Brother Lin. Sas! Totoo yan. Iyan. Ang pinahusay na bersyon ng Thunderous Fist, ang mababang grade na tier 2 martial technique 10 direct ional lightning movement. Ang 7-star steps at ang 10 direct ional lightning movement. Hindi ba't simpleng pang-aapi lang ito sa mga tao? Ang low-grade tier 2 martial technique, ang 10 direct ional lightning movement, ay ang na-upgrade na bersyon ng Thunderous Fist na nagmula sa parehong pinagmulan. Wala pang 1 o 2 araw mula nang linangin ni Tyson Linson ang 10 direct ional lightning movement. Matagal na niyang naabot ang maliit na yugto ng tagumpay. Dahil sa kagustuhang makadaan sa Illusionary Spirit Tower na may lakas ng isang half-step Spirit Condensation Realm, tanging ang kanyang mga martial techniques lamang ang kaya ni Tyson Linson pag-aralan. Napakalinaw, ang isang tier 1 martial technique tulad ng Thunderous Fist ay hindi nakamit ang epektong iyon sa simula pa lamang. Maliban na lang kung ito ay isang nakakahawang tier 1 martial technique tulad ng Stackong Waves Layered Palm o ng Absolute Yang Finger, ang banta sa Spirit Condensation Realms ay halos wala. Kulang lang talaga ang persepsyon ni Tyson Linson, at sa huli ay hindi niya maintindihan ang malaking yugto ng tagumpay ng 10 direct ional lightning movement. Kaya naman, patuloy siyang bumagsak sa Earth Rank Advancement Test. Dati, ginamit niya ang lakas ng half-step Spirit Condensation Realm para paganahin ang 10 direct ional lightning movement, kaya natural na nabawasan ng malaki ang kapangyarihan nito. Sa kasalukuyan, si Tyson Linson ay isa ng tunay na first-level Spirit Condensation Realm. Hindi na maaaring banggitin ng sabay-sabay ang pagpapakawala ng 10 direct ional lightning movement. Malamig na tumawa si Mateo.
Nabasa na niya ang hindi mabilang na tao noon at alam niyang hindi tutuperin ng isang kasuklam-suklam na taong tulad ni Tyson Linson ang kanyang pangako. Kaya matagal na siyang handa. Ang Stacking Waves Layered Palm, 8-layer wave, laban sa 10 direct ional lightning movement. Muling nagbanggaan ang isang kamao at isang palad. Bang! Bang! Sa pagkakataong ito, mas malakas ang kaguluhan kaysa sa mga nakaraang pagkakataon. Malakas na pagsabog ang naganap kung saan naglaban ang dalawang tao. Muling lumipad sina Tyson Linson at Mateo. Gayunpaman, ilang hakbang lamang ang umatras ni Tyson Linson sa pagkakataong ito, habang si Mateo ay nawala ang kanyang sentro ng grabidad at bumagsak sa lupa. Fu! Nang sandaling bumagsak siya, nanginig ang mga laman loob ni Mateo, at dumura siya ng dugo. Ito ang pagsugpo sa cultivation realm. Ang pagpapakawala ng Tier 2 martial technique gamit ang Spirit Condensation Realm ay mayroong pambihirang kapangyarihan. Kahit na 16 na beses na mas malakas ang kapangyarihang inilabas ni Mateo, nagtamo pa rin siya ng matinding pinsala. Kung dati, kaunti na lang ang kailangan ni Tyson Linson para makapasa sa Earth Rank Advancement Test, kung sasali siya ngayon, madali na sana siyang makakapag-advance. Hindi lang kaliit-liitan ang pagkakaiba sa pagitan. Kahit gaano pa kalakas si Mateo, isa lamang siyang 6th level Essence Tree Realm. Malaki na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kaharian ng dalawang tao sa simula pa lang. Ngayon, pinaghiwalay pa sila ng isang malaking kaharian. Sa mukha lang ng dugo si Mateo matapos ang pag-aaway nilang dalawa. Nakakasuka na talaga ito. P***K. Hindi ko na kayang tumingin pa. Napakawalandian ito. Oo. Isang Tier 2 movement technique na may kasamang napakataas na attack power na Tier 2 lightning attribute martial technique. Nasa ganoong kadelikado ang kay Mateo. Kung makumplito ang Stacking Waves Layered Palm, baka may pagkakataon pa ring manalo si Mateo. Hay! Sayang naman. Isang henyo na tulad ni Mateo ang bumagsak ng ganoon na lang. Ay! Mamamatay na ako rito. May epekto ba ang gamot na kinain ni Mateo? Bilasan mo. Ang pinsala ni Mateo ay pumukaw ng simpatiya ng maraming tao. Ang mga ginawa ni Tyson Linson ngayon lang ay naging dahilan upang maging ganap siyang hindi makatao. Ang malalakas ay palaging hahangaan ng iba. Ginamit ni Mateo ang kanyang 6th level Essence Tree Realm cultivation upang labanan ang isang Spirit Condensation Realm sa ganitong antas. Masasabing isa itong himala. Tutal, ang pakikipaglaban ng Spirit Condensation Realm sa Essence Tree Realm ay kumakatawan sa ganap na pagsupil. Kahit si Terry pa, kaya niyang dumaan sa Earth Rank Advancement Test noong nasa 9th level Essence Tree Realm pa siya. Pero ngayon, tiyak na hindi na siya ang katapat ni Tyson Linson. Pero, binaligtad ni Mateo ang ganitong uri ng absolute. Nakuha niya ang paghanga ng lahat. Ang kapatid mo. Ang tanga talaga nitong si Mateo. Tinakot ako. Akala ko yung Spirit Essence Pill na napunta na sa kamay ko ay. Nasa kalagitnaan na ng pagsasalita si Bogart sa pavilion nang bigla siyang tumigil. Dahil ang aura ni Mateo ay walang tigil na tumataas ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.